Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Maraming beses nang natalo ang batang ito bago ang araw na ito. May tamaan ba ang kanyang utak matapos ang ilang beses na pagkatalo? Nagpatuloy ang North Moana Army sa pamamaliit kay Daryl, walang may pakialam sa sinabi ng lalaki. Isa lamang siyang batang lalaki na hindi maganda ang sinapit matapos ang pagkumpronta kay Yang Jian. Isang malaking biro. Paano matatalo ng South Cloud Army ang North Moana Army nang walang kahit na anong pormasyon? Tumawa ang lahat. Mapanglait na tinawanan ni Yang Jian si Daryl. Anong pinagsasabi mo, batang lalaki? Kakalabanin mo ba ako? Bumalot ang panglalait sa tono ni Yang Jian. Kahit na malakas si Daryl ay wala lamang ito sa paningin ni Yang Jian. Sigurado si Yang Jian na kaya niyang pabagsakin si Daryl gamit lamang ang tatlong galaw. Oo. Seryosong tumango si Daryl. Tinuro nito ang kagubatan sa hilaga ng Royal City. Doon tayo maglaban para walang masaktan sa mga inosenteng tao. Tinatanggap mo ba ay ang hamon ko, Yang Jian? Halos tumalon ang puso ni Daryl sa kanyang dibdib nang banggitin niya ang huling pangungusap. Isang brutal na tao si Yang Jian. Hindi nito kailanman sinunod ang mga tuntunin at maaari itong mag-utos na akihin ang city gate kapag hindi ito sumang-ayon kay Daryl. Huminga ng malalim si Yang Jian nang hindi ito makapaniwalang tumingin kay Daryl. Hindi ito kaagad na sumagot, bumulong lamang ito sa kanyang puso. Palaging maingat ang lalaking ito at hindi rin ito kailanman ginawa ang bagay na hindi siya sigurado. Anong nangyayari? Masyado na bang tumaas ang tiwala niya sa kanyang sarili dahil hawak niya ang Seven Treasures Exquisite Tower? Kahit mayroong elites sa Seven Treasures Exquisite Tower ay hindi pa rin takot ang hukbo ni Yang Jian laban sa South Cloud Army. Kamahalan. Ngunit humakbang si Zhang Ju habang mayroon itong komplikadong ekspresyono. Isang taksil na tao si Daryl. Paniguradong mayroon siyang binabalak kung gusto niyang makipaglaban sa kagubatan. Kaya naman hindi dapat magpaloko ang kamahalan sa kanya. Seryoso si Zhang Ju nang mabilis nitong tiningnan si Daryl. Kahit na ilang beses na nitong natalo si Daryl sa mga nangyaring digmaan, ay wala sa mga ito ang madaling pagkapanalo. Walang makapagsasabi kung sino ang tatanghaling kampiyon kung hindi lamang nito ginamit ang mga sibilyan bilang panangga. Hinangaan ni Zhang Ju si Daryl at nakikita niya ang lalaki bilang malakas na kalaban. Ngunit alam nitong mayroong hindi tama nang makita niya na gustong makipaglaban ni Daryl kay Yang Jian. Tagapayo ng militar, sa tingin ko ay hindi angkop ang iyong pag-aalala. Hindi sineryoso ni Yang Jian ang paalala ni Zhang Ju. Sa halip ay nakangiti niya itong isinawalang bahala. Katapusan na ng buhay ng batang lalaking ito. Imposibleng mapagbaliktad pa ang mga mangyayari. Kahit na may pinlano pa ito ay wala iyong magagawa para hamakin tayo. Naniniwala si Yang Jian na ang pinakamagapanalo kay Daryl ay ang Seven Treasures Exquisite Tower. Kinabahang nagsalita si Zhang Ju. Kamahalan. Ngunit dalawang salita lamang ang nakikita nito bago inantala ni Yang Jian ang lalaki. Tagapayo ng military, huwag na kayong magasalita. Napagdesisyonan ko nang makikipaglaban ako kay Daryl. Siguradong sabi ni Yang Jian, puno ng tiwala sa sarili ang mga mata nito. Ang lalaking ito na ang huling pag-asa ng South Cloud World. Kung mapapatay ko siya sa harap ng lahat ay tuluyan kong mawawasak ang depensa ng South Cloud Royal. Nagaptuloy na nakatingin si Yang Jian kay Daryl habang narinig ang malalim nitong boses sa buong Royal City. Tutuparin ko ang hiling mong mamatay ng may dignidad, batang lalaki. Pagtapos ay kinuway nito ang kanyang mga kamay kay Ambrose, isa itong senyales para pakawalan ang mga sibilyan. Hindi nag-alangan si Ambrose. Kaagad nitong ipinag-utos sa mga sundalo na pakawalang ang mga bihag na sibilyan. Napabuntong hininga si Daryl nang makita nitong tinupad ni Yang Jian ang kanyang pangako. Matapos pakawalan ni Yang Jian ang mga sibilyan, ay ipinag-uto nito sa kanyang hukbo na magtungo sa kagubatan sa hilaga ng Royal City. Nag-utos din si Daryl, nag-utos itong mabilis na pumunta ang South Cloud Army sa kagubatan. Nagharap sa kagubatan ang ilang daang libong sundalo mula sa South Cloud Army at North Moana Army. Umugayway ang mga bandila sa hangin, pati na rin ang mahahabang espada. Napuno ng intensyong malupit na pagpatay ang hangin sa pagitan ng langit at lupa.
Mahigpit na nagdilit ang malambot at tila jade na mga kamay ng Empress, habang inobserbahan nito ang labanan mula sa tuktok ng city gate. Puno ng pag-alala at tensyon ang maamo nitong mukha. Ang sasapitin ng South Cloud World ay nasa resulta ng digmaan, kailangan nilang magtagumpay. Tumayo si Quincy sa tabi ni Daryl. Nakatitig ang mga mata nito kay Daryl nang siya'y magdasal. Pakiusap, magtagumpay ka. Samantala, sa digmaan sa kagubatan. Nakatigil sa gitna ng era ang katawan niyang Jan. Hawak nito ang 3-point double-edged saber, habang lumabas ang malakas na pagyayabang sa lalaki. Nang sumunod na sandali ay nakatuon ang atensyon nito kay Daryl at suminghal. Paano mo gustong mamatay, batang lalaki? Malinaw na walang tsansang manalo si Daryl, kahit labanan pa ito sa pagitan ng mga hukbo o labanan sa isa't isa. Ang pinagkaiba lamang ay maaaring mamili si Daryl ng paraan ng kanyang pagkamatay. Ngumiti si Daryl nang marinig nito ang mga salita ni Yang Jian. Masyadong malaki ang tiwala mo sa iyong sarili, Yang Jian. Paano ka nakasisigurong mamamatay ako ngayong araw? Paano kung hindi ako mamatay? Masyadong marami ang sinasabi mo. Malamig na suminghal si Yang Jian. Wala itong ibang gustong sabihin, kaya ikinuway niya ang mga braso. Makinig kayong lahat. Sirain ang South Cloud Army at huwag magtitira ng kahit isang tao. Patayin. Halos mawasak ang kalangitan sa ginawang pag-alulong ng mga sundalo ng North Moana nang sumugod ang mga ito sa South Cloud Army. Hindi nataranta si Daryl. Sa halip ay sumigaw ito. Makinig ang lahat. Huwag kayong kabahan. Gawin niyo na lamang ang ipinag-utos sa inyo, labanan niyo sila at huwag pagurin ang sarili. Tama, nagbigay utos si Daryl nang tinipon nito ang hukbo kani-kanina lang. Sinabi nitong huwag ilabas ang lahat sa digmaan. Ang kailangan lamang nilang gawin ay maghintay sa pagsabog ng bulkan. Sinunod ng South Cloud Army ang utos ni Daryl. Hindi nila inatake ang kalaban. Sa halip ay nagtulungan at sinubukan nilang kontrolin ang North Moana Army. Hoy, batang lalaki! Malamig na kinutya ni Yang Jian si Daryl habang nakatingin ito sa lalaki. Tigilan mo na ang walang kabuluhang paglaban sa amin, at mapapasa akin ang South Cloud Royal City. Walang kang kahit na anong tsansa. Sumuko ka na lang. Buzz! Kinuway ni Yang Jian ang kanyang 3-point double-edged saber, nakagawa ito ng ingay. Pagtapos ay lumabas ang liwanag mula rito, at malupit na umatake kay Daryl. Hayop! Yumanig ang puso ni Daryl nang maramdaman nito ang nakakatakot na lakas ng pag-atake ng gintong liwanag. Bago pa makapag-isip ang lalaki tungkol doon ay nilikom niya ang internal na enerhiya, at tinawag ang Heavenly Halberd. Pahalang niya itong hinawakan sa kanyaing harapan para pigilan ang atake. Ginamit ni Daryl ang lahat ng kanyang internal na enerhiya. Alam nito kung gaano kalakas si Yang Jian at hindi ito magtatangkang ibaba ang kanyang depensa. Bang! Tumama ang liwanag sa Heavenly Halberd, dumaing si Daryl. Tumalsik ng 100 metrong layo ang katawan ni Daryl bago ito malakas nang lumapag sa sahig. Thud! Maputla ang kanyang mukha nang lumapag ang lalaki, dumura ito ng maraming dugo. Nanginig ang kanyang puso habang nakatitig ang lalaki kay Yang Jian. Hayop! Tila may inasahan ang isang tao mula kay Grandmaster Erlang, malupit ang lakas ni Yang Jian. Hindi kayang labanan ni Daryl ang pag-atake, kahit na nilikom nito ang lahat ng kanyang internal na enerhiya. Mabuti na lamang at protektado ang lalaki ng pure energy. Kung hindi ay maaari itong mamatay mula na brutal na pag-atake. Daryl! Prince Consort! Sumigaw ang Empress, si Quincy, at ang mga opisyal ng military, at sibil nang mapagtanto nilang sugatan si Daryl. Nag-alala ang mga ito sa sinapit ng lalaki. Masyadong nakakatakot ang lakas ni Yang Jian. Kahit na panandali ang magtatagal si Daryl sa digmaan, ay kaya ba nitong hintayin ang pagsabog ng bulkan? Ama! Nanginig rin ang nakatayo sa kabilang panig na si Ira. Pinanood nitong maigi si Daryl. Nag-alala at kinabahan ito sa sitwasyon. Gustong patigilin ni Ira ang labanan, pero wala itong kapangyarihan para gawin yon. Batang lalaki! Buo ang tiwala ni Yang Jian nang titigan nito si Daryl. Proud itong nagsalita. Sinabi ko naman sa iyong sasakupin ko ngayong araw ang South Cloud Royal City. Hindi mo ako mapipigilan gamit lamang ang iyong lakas.
Hindi ba't mayroon kang 7 Treasures Exquisite Tower? Tawagin mo ang lahat ng elites mula sa gusali. Gusto ko ng killing spree ngayong araw. Dahan-dahang lumapit si Yang Jian kay Daryl nang humigpit ang paghawak nito sa 3-point double-edged saber. Kumalat sa buong mundo ang nakapalakas na aura nito. Gulp! Patagong napalunok ng laway si Daryl habang nakatitig ito kay Yang Jian. Namangha ang lalaki. Pinaniwalaan ni Yang Jian na ang magpapanalo sa akin ay ang 7 Treasures Exquisite Tower. Nakakamangha ito. Pinunasan ni Daryl ang dugo sa gilid ng kanyang mga labi at muli nitong ibinangon ang sarili. Suminghal ito kay Yang Jian. Gaya ng inaasahan mula kay Grandmaster Erlang, napakalakas at kahanga-hanga ka. Tutuparin ko ang iyong kahilingan dahil nagsalita ka. Itinaas ni Daryl ang kanyang kamay at kumuway, lumabas ang gintong ilaw sa kanyang palad ay kaagad na nagpakita ang gintong pagoda. Ito ang 7 Treasures Exquisite Tower. Dahil sa pag-uutos ni Daryl, ay sunod-sunod na sumipol ang mga elites mula sa 4 na palapag ng 7 Treasures Exquisite Tower. Bradley, Pangtong, Yuan Tiangang, King Rufus Beer, at lahat kayo, makinig. Talunin ngayon din si Yang Jian, nang mabilis. Pagsigaw ni Daryl, desperado ang tunog ng lalaki. Kahit na napakaraming malalakas na tao sa 7 Treasures Exquisite Tower, ay hindi ito nakatulong nang inailangan nilang labanan ang ilang daang libong tao ni Yang Jian. Isa pa, nang labanan ni Daryl si Yang Jian ay kanyang naramdaman na mas lumakas ang lalaki kaysa sa huli nilang paglalaban. Binuksan ni Yang Jian ang underground treasure chamber, nang ipadala nito ang kanyang mga tauhan para sakupin ang ibang mga kontinente. Ito ang lugar kung saan tinago ng Emperor Hao Yi ang kanyang mga kayamanan, at naglalaman ito ng kayamanan mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ilang sandali na ang nakalipas nang dinala ni Chang si Daryl sa underground treasure chamber para kunin ang imaginative pill para pagalingin ang mukha ni Lily. Nang buksan ni Yang Jian ang underground treasure chamber, ay kumuha ang lalaki ng mga elixir mula doon, yon ang dahilan ng paglakas nito ng sobra. Sumuko ka na lang, Yang Jian. Galit na galit ang magkabilang panig habang nagharapan, sumigaw si Bradley. Nilikom nito ang kanyang internal na enerhiya at umatake kay Yang Jian. Buzz! Sa parehong sandali ay nakasunod sina Yuan Tuangang, King Rufus, at ang iba pa. Makalipas lamang ang ilang sandali, ay pumalibot kay Yang Jian ang ilang dosenang malalakas na tao, parang kidlat sa bilis ang mga ito. Well. Suminghal si Yang Jian nang tumitig ito kay Bradley, at sa malalakas na tao sa kanyang paligid, delikado ang tingin sa mukha nito. Walang muwang si Daryl kung naisip niyang magagamit niya kayo para mapagbaliktad ang sitwasyon. Hindi ko lamang wawasakin ngayong araw ang South Cloud Royal City, pero makukuha ko rin ang 7 Treasures Exquisite Tower. Buzz! Sumabog mula kay Yang Jian ang nakakatakot na aura. Mukhang hindi na gumalaw ang nakapalibot na hangin. Napatigil ang lahat sa nakakatakot na aura. Ngunit hindi gaano kalaki ang tiwala ni Yang Jian sa kanyang sarili, hindi gaya ng kanina lamang. Isa pa, hindi ordinaryong tao ang mga elites mula sa 7 Treasures Exquisite Tower. Buti na lamang at lumakas ang kanyang kapangyarihan matapos inumin ang elixir pills mula sa underground treasure chamber. Kaya naman hindi ito naguluhan. Ano? Napakunot ang noo ni Bradley at ng iba pa. Mukhang seryoso ang mga ito nang maramdaman nila ang malakas na aura ni Yang Jian. Ngunit hindi rin sila kinabahan. Humakbang si Bradley habang nakahawak ito sa palibot ng kanyang double maces. Tinitigan nito si Yang Jian at sumigaw. Kahit na marating mo ang langit ay papatayin kita kung ikaw ay masamang tao. Pagtapos ay sinugod nito si Yang Jian. Sa parehong sandali ay inilabas na ni Yuan Tiangang, King Rufus Beer, at ng iba pa ang kani-kanilang internal na enerhiya, at nilabanan si Yang Jian, kasama si Bradley. Lubos na nagulat ang Empress, at ang iba pang nasa malapit sa City Gate nang masaksihan nila ang pangyayari. Isa itong hindi inaasahang labanan, hindi ito mangyayari sa loob ng ilang libong taon. Lumutang sa ere sina Yang Jian, Bradler, Yuan Tiangang, Pangtong, King Rufus, at ang iba pa. Naging sikat na tao ang bawat isa sa mga ito, nakilala sila sa kanyang abilidad. Kaya naman bukas ang mga mata ng mga nakanood sa labang iyon. Hayop! Sa kabilang banda, patagong sinubukang ibalik ni Daryl ang kanyaing internal na enerhiya habang magkapatong ang paa nitong nakaupo.
Labis din itong nagulat sa nasaksihang labanan. Alam din itong kayang labanan ni Yang Jian ang mga pumalibot na elites sa kanya. Nagtunggalian sina Bradley at Yang Jian isang buwan na ang nakalipas, parehong hindi mapapantayan ang lakas ng dalawa. Nakakatakot ang naging paglakas ng kapangyarihan ni Yang Jian sa loob lamang ng isang buwan. Lumipas ang kalahating oras sa isang kisap mata. Gayunpaman ay hindi napabagsak ni Bradley ng ibang elites si Yang Jian. Tumawa si Yang Jian. Suminghal ito kay Daryl habang patuloy na nakipaglaban sa grupo ni Bradley. Sabi ko naman sa iyo, batang lalaki, hindi mo mapagbabaliktad ang sitwasyon kahit na gimitin mo pa ang Seven Treasures Exquisite Tower. Sasakupin ko ngayong araw ang South Cloud World. Ito ang gusto ng Panginoon. Muli itong tumawa. Hindi ito sinagot ni Daryl, tumingin ang lalaki sa lahat ng tao sa paligid. Napansin nitong hindi na kayapang ipagpatuloy ng South Cloud Army ang kanilang depensa. Marami sa mga ito ang naliligo na sa pool ng dugo. Hindi mapakali si Daryl. Hayop! Malupit kaming nakipaglaban sa ibabaw ng lupa, nagawa ba aning maapektuhan ang paggalaw ng magma? Wala pa ring senyales ng pagsabog ng bulkan. Hindi maaari. Hindi ko na kayang maghintay pa. Ang tanging paraan na lamang ay ang gumawa ng makaling paggalaw para mabilis na mapasabog ang bulkan. Huminga ng malalim si Daryl habang pinag-iisipan iyon. Pagtapos ay sumigaw ito. Yang Jian, kung sa tingin mo ay alas ko ang Seven Treasures Exquisite Tower ay nagkakamali ka. Ang totoo kong alas at ito. Buzz! Biglang pumalibot ang hangin kay Daryl at tumagos mula sa katawan ni Daryl ang nakakatakot na lakas. Immortal Energy Palm. Malamig na umawit si Daryl. Hindi nagtagal ay nagbago ang mga bagay sa pagitan ng langit at lupa. Narinig ang malakas na pagkulog mula sa langit, pagtapos ay narinig din ang malakas na pagsabog. Pinagdikit ni Daryl ang kanyang mga kamay at ipinikit ang mga mata. Pagtapos ay bumaril sa ulap ang kanyang katawan na parang cannonball. Sa isang kisap mata ay naglaho ito sa pangingin ng lahat. Anong ginagawa niya? Napilitan ba siyang gawin ang huling trick na ito? Nasaan siya? Saan siya nagpunta? Napabulong sa pagtataka ang maraming tao, lalo na ang mga tao mula sa North Moana Army. Sa parehong sandali ay tumingala ang lahat sa lahat at bahagyang nakita si Daryl. Ngunit pumasok ang katawan ni Daryl sa mga ulap at muling naglaho. Kabado ang North Moana Army habang pinag-iisipan ng mga ito kung ano ang susunod na mangyayari. Naramdaman nila ang pamumuo ng nakakatakot na lakas sa pagitan ng mga ulap sa itaas. Ano? Tumingala rin si Yang Jian. Napakunot ang kanyaing noo, komplikado ang tingin sa kanyang mukha. Ang galaw na ito, mukhang isa itong stunt mula sa sikat na general, si Xiao Yun. Ito ang Immortal Energy Palm. Isang kahangahangang tao si Yang Jian, siya ang sikat na si Grandmaster Erlang. Marami itong kilalang elites, kaibilang na ang sikat na general na si Xiao Yun. Nasorpresa si Yang Jian. Mukhang maraming kakayahan si Daryl. Hindi lamang nito alam ang Thousand Wood Formation ni Emperor Hao Yi, pero alam din nito ang mga kakayahan ni Xiao Yun. Bibihirang talento ang ganito. Sa kasamaang palad ay wala sa kanyang kampo ang may ganoong talento. Kaya naman kailangan niyang alisin si Daryl sa lalong madaling panahon para makaiwas sa mga problema sa hinaharap. Nakapagdesisyon si Yang Jian. Tiningnan nito ang paligid at sumigaw. Makinig kayong lahat. Maglayo-layo kayo, bilis. Napansin ni Yang Jian ang trick ang ginamit ni Daryl. Kinuha ito ng lalaki mula sa libro ni Xiao Yun. Alam niya ang kapangyarihan nito. Peter Patter. Kaagad na kumilos ang North Moana Army, mabilis silang gumilid. Kagaya noon ay walang pagdadalawang isip na dumistansya ang South Cloud Army. Buzz! Nang maglayo ang dalawang partido, ay nagpakita si Daryl sa gitna ng ere. Bumaba ito mula sa langit habang nakaunat ang kanan nitong braso. Napakabilis nito, halos kasing bilis nito ang buhawi. Nakita ang maabang pagbiyak sa hangin kahit saan ito pumunta. Labis ang gulat ng mga tao habang nanonood sa distansya. Boom! Mas naging malinaw pa ang anino ng palad ni Daryl, at sa wakas ay lumutang ang mga alikabong sa kahit saang bahagi ng tinamaan nito ang sahig. Nakagawa ng 1,000 metrong lapad ang palm print ni Daryl na tila isa itong malaki, at hindi nakikitang bundok na tumama sa lupa. Hiss!
Parehong kinilabutan ang North Moana Army at ang South Cloud Army nang makita nila kung ano ang nangyari. Nanginig ang kanilang mga ulo nang huminga ng malamig na hangin ang mga ito para pakalmahin ang kanilang sarili. Nagulat ang lahat sa lakas ng palm attack. Napakalakas! Ngunit nag-react ang North Moana Army, nagtawanan ang lahat. Napakalakas ng palm attack na ito, pero nakakawang wala itong napatay. Muling nagtawanan ang lahat. Alam ng kamahalan ang nakakawasak na lakas ng palm attack na ito, kaya pinaghiwa-hiwalay niya tayo. Nasayang lang ang enerhiya ng lalaki sa ginawa niya. Tama. Sinong may pakialam sa lakas nito kung wala naman itong tinamaan? Patuloy na nilait ng North Moana Army si Daryl, pero nagkunwari itong walang narinig. Unti-unting bumaba ang katawan nito mula sa langit at nakatinig ang lalaki sa malaking bakas ng palad. Natawa si Yang Jian. Suminghal ito at tiningnan si Daryl nang may pagkamuhi. Ano naman kung alam niya ang mga kakayahan ni Xiaoyun? Nakakaawang wala itong napala dahil sa akin. Pagtapos ay tumigil sa walang kabuluhan si Yang Jian at nagutos. Makinig kayong lahat. Patayin ang lahat ng South Cloud Army. Patayin ang lahat. Akala ni Yang Jian ay nagamit na ni Daryl ang lahat ng kanyang tricks, hindi na kailangan pang mag-aksaya ng oras. Patayin! Nilikom ng North Moana Army ang kanilang lakas at gumawa ng nakakawasak ng langit na pagsigaw ng sumugod ang mga ito sa South Cloud Army na parang malakas na alon sa karagatan. Nagkatinginan ang hindi mapakaling South Cloud Army. Pero hindi kinabahan si Daryl, ngumiti pa ito. Hindi na mahalaga pa kung wala itong natamaan, basta sumabog lang ang bulkan. Nakita ni Daryl na nagsimulang makita ang mga pagbiyak ng lupa kung nasaan naroon ang bakas ng palad, nakita sa mga biyak ang mainit na liwanag ng ilaw. Ano? Napansin ni Yang Jian na parang may mali, napakunot ang noo nito. Hindi. Labis na nagulat ang nakatayo sa likod na si Xiangju. Sisigaw na sana ito ng babala pero huli na ang lahat. Sasabog na ang bulkan. Boom! Malalapitan na sana ng North Moana Army ang malaking bakas ng palad nang marinig nila ang malakas na pagsabog mula sa ilalim ng kanilang kinatatayuan. Pagtapos ay malakas na yumanig ang lupa. Nakita sa kanilang harapan ang malalaking biyak habang nagsimulang lumabas ang mainit na magma mula rito. Mukhang nagningning na maliliit na apoy ang mga ito mula sa kalayuan. Alam ni Daryl kung ano ang mangyayari, kaya mabilis nitong pinabalik sa Seven Treasures, Exquisite Tower sina Yuan Tiangang, Bradley, at ang iba pang elites bago tuluyang sumabog ang Seven Treasures Exquisite Tower. Mabilis ring umatras ang nakainom ng dowsing pills na South Cloud Army. Hindi mapapahamak ang mga ito kapag nadikitan sila ng mga magma dahil protektado sila ng dowsing pills. Sa kabilang banda ay hindi gaanong swerte ang North Moana Army. Ano? Nabigla ang North Moana Army sa biglaang pagsabog ng magma. Maraming mga sundalo ang napaungol sa sakit ng tumalsik sa kanila ang magma bago naging abo ang mga ito. Mabilis na bumagsak ang kanilang battle formation. Patuloy na anrinig ang mga pagdaing ng mga sundalo, mabilis na nag-amoy dugo at nasunog na mga abo ang hangin. Buzz! Gulat na gulat si Xiangju, kaagad nitong nilikom ang kanyang internal na enerhiya at gumawa ng panangga. Nagawa nitong protektahan ang mga tao sa kanyang paligid kabilang na sina Ira at Ambrose. Nasa gitna pa rin ng ere si Yang Jian nang tingnan nito ang bumagsak na pormasyon ng North Moana Army sa kanyang ibaba, naging maputla at pumangit ang kanyang mukha. Hindi natakot si Yang Jian sa magma, pero nagalit ito nang makita niya ang nasunog na mga abo ng hindi mapapantayang North Moana Army dahil sa magma. Atras! Mabilis na umatras sa lupang ito. Galit na sumigaw si Yang Jian. Kailangan nito ang kanyang hukbo para sakupin ang ibang mga kontinente. Hindi pa sila maaaring masira. Wow! Dali-daling umalis ang North Moana Army. Kahit na mabilis silang rumesponde sa utos ni Yang Jian, ay nasa ilalim na ng magma ang higit sa kalahati sa mga ito. Labis ring nasunog ang mga taong nakatakas, hindi na nila kaya pang lumaban. Kaya naman matindi ang naging pagkatalo ni Yang Jian. Samantalang nakainom naman ng dosing pill ang South Cloud Army, at sinamahan din ito ng perpektong pag-uutos ni Daryl, nagawa nilang lisanin ang lugar nang may ilang tao lamang ang namatay. Tanging kaunting mga sundalo lamang ang nagdusa sa hindi malalang sunog. Wow!
Labis na nasabik ang Empress, si Quincy, pati na rin ang mga opisyal ng sibil at military. Magaling, nagtagumpay ang plano. Napaatras ang ulo ni Daryl at natawa ito. Proud nitong tinukso si Yang Jian. Yang Jian, sabi ko naman sa'yo hindi ako mamamatay ngayong araw at hindi mo masasakop ang Royal City. Ano sa tingin mo? Kumbinsido ka na ba? Sobrang pula ng mga mata ni Yang Jian. Tumitig ito kay Daryl at sumigaw. Hindi ako karapat-dapat sa aking pangalan kung hindi kita mapapatay ngayong araw. Galit na galit si Yang Jian nang makita nitong nagdurusa ang kanyang mga tao. Kamahalan! Patayin siya! Sumigaw ang nasa likurang si Zhang Ju. Magkakaroon ka ng maraming problema sa kanya sa hinaharap kapag hindi mo siya mapapatay. Nakakatakot dahil alam ni Daryl na mayroong magma sa ilalim ng lupa, at matalino nitong ginamit ang kalamangan ng lugar para maatalo ang North Moana Army. Talagang nakakatakot ang ganoong klase ng kalaban. Sinabi ni Zhang Ju na pamilyar ito sa astronomiya at heograpiya, ngunit hindi nito napansin ang magmang nasa isalim ng lupa. Hindi, huwag niyong patayin ang aking ama, nanginginig na bumulong si Era. Buzz! Hingi nag-alangan si Yang Jian, sumabog ang nakakatakot na aura mula sa katawan nito. Tumingin ito kay Daryl habang mahigpit na hawak niya ang 3-point double-edged saber. Walang pakialam si Yang Jian kung paano nalaman ni Daryl na mayroong magma sa ilalim ng lupa. Iisa lamang ang kanyang layunin, kailangan niyang patayin si Daryl. Mas lalong naging determinado si Yang Jian nang pakinggan nito si Zhang Ju. Napagtanto ni Yang Jian na imposibleng mapag-isa niya ang 9 na kontinente, at pamunuan ito hanggat nabubuhay si Daryl. Kailangang mamatay ni Daryl kapag nabigo si Yang Jian na sakupin ang South Cloud Royal City. Hayop! Nagulat si Daryl nang maramdaman niya ang malakas na kagustuhang pagpatay ni Yang Jian. Tumalikod ito at tumakbo. Alam niyang determinado si Yang Jian para patayin siya. Mamamatay ang lalaki kung hindi siya tatakbo. Hush! Mabilis na bumalik si Dartel sa city gate at sumigaw. Oras na para magpakita ka, Ghost Valley Sage. Matinding namawi si Daryl nang isigaw niya yon, napanatag ang kanyang kalooban dahil nasa panig niya ang Ghost Valley Sage. Mabuti na lamang at nagawang magmakaawa ni Daryl na manatili ang Ghost Valley Sage. Kung hindi ay magiging mahirap para sa kanya na makawala sa galit ni Yang Jian, kahit na mayroon siyang proteksyon mula sa mga elite katulad ni Bradley at Yuan Tiangang. Hindi nagtagal ay dahan-dahang naglakad palabas ang Ghost Valley Sage bago ito tumayo sa tabi ni Daryl. Nakatuon ang atensyon ni Yang Jian, Zhang Ju, at ng lahat sa North Moana Army sa Ghost Valley Sage. Ano? Nanginig ang katawan ni Yang Jian matapos nitong makita ang Ghost Valley Sage. Kaagad itong huminto sa gitna ng Era habang nananlaki ang matang tumitig kay Ghost Valley Sage. Iyan ang kahangahangang Ghost Valley Sage. Naramdaman ni Yang Jian ang pagninig ng kanyang utak nang napatulala ito. Bilang isang walang kapantay na mandirigma na nabuhay ng ilang libong taon, paano hindi makikilala ni Yang Jian ang Ghost Valley Sage? Inimpluwensyahan ng lalaki ang mundo sa loob ng ilang libong taon. Hiss! Nanigas sa kinatatayuan si Zhang Ju, at huminga ito ng malamig na hangin. Hindi ito makapaniwala sa nakita. Iyan ba ang Ghost Valley Sage? Nang maitayo ni Zhang Ju ang Yellow Turban Rebellion, at nagdulot ng kaguluhan sa mundo, ay palaging madali ang naging takbo nito, dahil binasa niya ang Art of Way ng Ghost Valley Sage. Kahit na hindi kinuha ni Ghost Valley Sage, si Zhang Ju bilang kanyang alagad ay mas sinunod nito ang Sage, kaysa sa sarili nitong master. Kaya naman napatigil si Zhang Ju nang biglang nagpakita sa kanyang harapan ang Ghost Valley Sage. Hindi nagtagal ay natauhan sina Yang Jian at Zhang Ju. Komplikado ang mga mata nilang tiningnan si Daryl. Imposible ito. Napakabata pa ni Daryl. Paanong posible nitong nakilala ang Ghost Valley Sage, isang sikat na sinaunang kahangahangang tao sa 9 na kontinente? Malakas ang aura ng lalaking katabi ni Daryl, kakaiba ang pag-ugali nito. Hindi sila maaaring magkamali, totoong ang Ghost Valley Sage ang matandang nasa kanilang harapan. Parehong nakita ni Yang Jian at Zhang Ju ang nakatayo sa tabi ni Daryl na Ghost Valley Sage. Kahit na mukhang iba ang hitsura ng Ghost Valley Sage, ay malinaw na sang-ayon ito kay Daryl. Makikitang malapit sa isa't isa ang dalawa. Yang Jian. Sa wakas ay tiningnan ng Ghost Valley Sage, si Yang Jian at nagsalita.
Napakasama ang magsimula ng digmaan ang isang tao nang walang rason at ang hamakin ang mga sibilyan sa pag-atake sa syudad. Kahit na makapangyarihan ka ay walang rerespeto sa iyo dahil doon. Lalo na, hindi mo mapapag-isa ang 9 na kontinente. Pagtapos ay napunta kay Jiangju ang mga tingin ng Ghost Valley Sage. Nagsalita ito, at ikaw, may talento ka sa Art of War, masyado kang brutal. Kung hindi ka babalik sa tamang landas hanggat may oras pa, ay hindi maganda ang iyong sasapitin. Tapos na ako sa pagbibigay ng payo, dapat nyo nang paatrasin ang inyong hukbo. Mukhang kalmado ang Ghost Valley Sage matapos nitong sabihin ang huling pangungusap. Wala itong masasabi kay Yang Jian dahil ugaling mayroon ito. Ngunit dahil nangako itong tutulungan si Daryl ay kailangan niya iyong gawin ng maayos. Salamat, Ghost Valley Sage, para sa iyong payo, nahihiyang tugon ni Yang Jian. Si Yang Jian ay mayabang at bastos. Ilan lang ang kinatatakutan niya sa mundo, at isa sa kanila ang Ghost Valley Sage. Nanginginig si Jiangju. Yumuko siya sa Ghost Valley Sage at magalang na sinabi, palagi kong tatandaan ang iyong mga turo. Hindi na ipinakita ni Jiangju ang malamig na kayabangan niya dati. Sa halip, siya ay lubhang magalang. Sino ang maglalakas loob na maging napakapangahas sa harap ng Ghost Valley Sage? Bukod dito, isang karangalan ang turuan ng Ghost Valley Sage. Panaginip lang ito ng lahat ng tao sa mundo. Pagkatapos noon, tumalikod si Yang Jian at sumigaw, makinig ka. Umalis ka sa South Cloud World. Pagkatapos, tumingin si Yang Jian kay Daryl nang may pagmamakaawa. Hindi gustong bawiin ni Yang Jian ang kanyang mga tropa nang malapit na niyang maabot ang South Cloud World. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian. Ang mala, Diyos na Ghost Valley Sage, ay tumulong kay Daryl, mapapahiya si Yang Jian kung pipiliin niyang magpatuloy sa labanan. Tahan na! Sigaw ni Daryl habang bumababa sa City Gate Tower at huminto sa harap ng hukbo ng Hilagang Moana. Ang nabalisa ng mga sundalo ng Hilagang Moana ay tumingin kay Daryl na may sama ng loob. Pumayag ang kanyang kamahalan na bawiin ang mga hukbo. Ano pa bang gusto ni Daryl? Nakakunot ang noo ni Yang Jian, habang malamig na nakatingin kay Daryl na may sama ng loob. Natigilan ng Empress at ang mga opisyal ng sibil at militar. Napabuntong hininga sila habang iniisip kung ano ang gusto ni Daryl sa lalaki. Sinusubukan ba ni Daryl na hawakan si Yang Jian dahil suportado siya ng Ghost Valley Sage? Kahit na si Yang Jian ay natatakot sa Ghost Valley Sage, siya ay isang walang katulad na elite na naging sikat sa libu-libong taon. Maaaring hindi maganda ang wakas para kay Daryl kung itulak niya si Yang Jian sa isang sulok. Binata! Sa wakas, nag-react si Yang Jian, malamig niyang tinignan si Daryl. Anong gusto mo? Sinubukan ni Yang Jian ang lahat para pigilan ang galit sa kanya. Titang na! Inaalis ko ang mga hukbo at ang plano kong pag-atake sa lungsod dahil sa paggalang ko sa Ghost Valley Sage. Pinipigilan ba ako ni Daryl na umalis? Kung gumawa ng hindi makatwirang kahilingan si Daryl, nagpasya si Yang Jian na patayin siya kahit na naroon pa rin ang Ghost Valley Sage. Pagkatapos ng lahat, siya ang Grandmaster Erlang, hindi siya papayag na may yurakan siya. Nanatiling kalmado si Daryl kahit na naramdaman niya ang galit ni Yang Jian. Pagkatapos, itinuro niya sina Ambrose at Ira at sinabing, maaaring umalis ang iyong mga kawal, ngunit kailangan nilang manatili dito. Aba! Matapos sabihin yon ni Daryl, parehong nagulat ang hukbo ng Hilagang Moana at ang mga tao sa panig ng Empress. Natigilan sila. Lumalabas na pinigilan ni Daryl ang North Moana Army na umalis dahil gusto niyang panatilihin ang kanyang anak na lalaki at babae. Natigilan din si Yang Jian at pagkatapos ay tumawa siya. Tumingin siya kay Daryl at sinabing, nasa iyong anak na lalaki at babae kung gusto nilang manatili sa iyo. Ito ay tungkol sa iyong pamilya. Ano ang kinalaman nito sa akin? Panunuya ni Yang Jian. Kasabay nito ang pagkislap ng panunuya sa kanyang mga mata. Huminga ng malalim si Daryl at tumingin sa anak. Ambrose, tapos na ang laban. Huwag matigas ang iyong ulo, manatili ka rito kay Ira, please. Bago natapos ang digmaan, inilabas ni Daryl ang lahat ng kanyang lakas upang harapin ang hukbo ng Hilagang Moana. Wala siyang panahon na mag-alala sa dalawa niyang anak. Matapos nilang talunin ang kanilang kalaban at maging matatag ang sitwasyon, hindi niya hahayaang umalis ang kanyang anak kasama si Yang Jian. Daryl! Malamig na tinitigan ni Ambrose si Daryl.
Hindi mo na kailangang aksayahin ang iyong oras na makipag-usap sa akin. Hindi ako magtatagal, hindi ngayong araw. At saka, kung saan man ako magpunta sa hinaharap ay walang kinalaman sa iyo, kuha mo. Sabi ni Ambrose sa hindi natitinag na tono. Napahiya si Daryl sa parehong oras na rin na yon, kinakabahan siya. Bakit napakamapanghamon ng batang ito? Kuya. Lumapit si Era at hinawakan ang braso ni Ambrose habang mahinang sinabi, manatili tayo kay Ama. He has apologized to you more than once. Kahit may nagawa siyang mali noon, let bygones be bygones. Hindi mo ba mapapatawad siya? Mukhang nagtatampo si Ambrose. Iritadong kumikislap ang mga mata nito, ngunit hindi siya nito sinagot. Napakagatlabi si Era at patuloy na kinukumbinsi si Ambrose. Nakipag-away kami sa kanya sa lahat ng oras na ito, hindi mo ba nakikita na nagmamalasakit siya sa kapakanan ng mundo? Hindi siya mula sa South Cloud World, ngunit narito siya upang tulungan silang itigil ang digmaan. Hindi ba masaya ka ba na magkaroon ng ama na katulad niya? Nagmamalasakit sa kapakanan ng mundo. Pakiramdam ni Ambrose ay parang may nagpahid ng asin sa kanyang sugat na ibinaon niya sa kaibuturan ng kanyang puso. Siya ay nabalisa, ngumisi siya, oo. Ambisyosa siya at malawak ang isip. Napakaraming tao sa mundo ang kailangan niyang alagaan, pero paano ang nanay ko? Ano ang nanay ko sa kanya? Ibinigay niya ang kanyang magandang kabataan at hinintay siya. Sa loob ng maraming taon. Ano ang nakuha niyang kapalit? Ang kanyang kamangmangan sa loob ng higit sa 10 taon. Pinoprotektahan niya ang mga estranghero na ito, ngunit hindi man lang siya mapakali na protektahan ang sarili niya babae. Kahit na lumaki ako sa palasyo at pinrotektahan ako ng aking ama, hindi ako tinawag na prinsip. Bagkus, tinawag ako ng lahat na abi-ast habang lumalaki. Minsan, kinulit pa nila ang aking ina at ipinarada sa kalye. Umulan ng malakas. Sa araw na yon, at itinali nila ang aking mga kamay at kinaladkad ako sa likod ng karwahe. Nakaramdam ako ng sobrang lamig at takot, akala ko ay mamamatay na kami ng aking ina. Daryl, noong pinakakailangan ka namin ng nanay ko, wala ka sa amin. Ngayon ay may kakayahan na akong protektahan siya, ngunit narito ka para sabihin sa akin na ikaw ang aking ama. P50. Sabihin mo sa akin, ikaw ba ay karapat dapat na tawaging aking ama? Ikaw ba ay karapat dapat? Lalong nairita si Ambrose habang nagsasalita. Nanginginig ang kanyang katawan at duguan ang kanyang mga mata. Halos sinisigaw niya ang huling pangungusap. Karapat, dapat ka ba? Ang mga salitang iyon ay tumama sa puso ni Daryl ng mabangis na parang isang invisible sledgehammer. Namula agad ang mga mata ni Daryl nang marinig si Ambrose. Siya ay nasa pagkabalisa. Paumanhin, Ambrose. Tumulo ang luha ni Daryl sa kanyang pisngi, hindi niya maalis ang tingin kay Ambrose. Pagkatapos, mapait niyang sinabi, I'm sorry. Ikaw at ang iyong ina ay nagdusa sa lahat ng mga taon na ito. Sa wakas ay naunawaan ni Daryl kung bakit labis na kinasusuklaman ng kanyang anak ang kanyang sarili. Napag-alaman na kahit na lumaki si Ambrose sa palasyo, na may sapat na damit at pagkain, siya ay dumanas ng matinding pinsala sa pag-iisip. Nakonsensya at nadurog ang puso ni Daryl. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa loob at labas ng buong lungsod ng Maharlika. Tumingin si Era kay Ambrose na may blangkong ekspresyon, siya ay nawalan ng mga salita. Akala niya nakakaawa si Ambrose. Sobrang hirap pala ng kapatid ko noong bata pa siya. Nang umalis sina Era at Aurora sa Emisec at nagsimulang gumala sa mundo, wala silang lugar na permanenteng matutuluyan. Gayunpaman, makapangyarihan si Aurora. Si Era ay hindi pa na bully ng ibang tao noong nasa ilalim siya ng proteksyon ni Aurora. Nang matanto niya ang pagkairita nito, sa wakas ay naunawaan ni Era na lumaki sila ng kanyang kapatid sa magkaibang kapaligiran. Nagkaroon siya ng galit sa kanilang ama dahil sa mga kasawiyang pinagdaanan niya. Ang malalim na ugat ng mga issue ay hindi isang bagay na maaari nilang lutasin sa maikling panahon. Kapatid na babae. Medyo kumalma si Ambrose at lumingon kay Era, nag-isip siya, kung gusto mong manatili, maaari kang manatili. Aalis ako kasama ang hukbo ng Hilagang Moana. Hindi man lang nilingon ni Ambrose si Daryl nang sabihin niya iyon. Ang kanyang mga lumang alaala at damdamin ay nagising, ni ayaw niyang makita si Daryl, lalo pa siyang manatili sa piling niya.
Napakagatlabi si Era at hinawakan ang kamay ni Ambrose. Kuya, wag ka na malungkot. Sasamahan kita. Dahang nilampasan ni Era ang hukbo. Nang nasa harap na siya ni Daryl ay bumulong siya, "Ama, hindi ako maaaring magpaiwan kasama ka ngayon." Si Kuya ay hindi maayos ang emosyonal na kalagayan, kaya natatakot ako na masaktan niya ang sarili niya. "Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat upang hikayatin siya." Pilit nang umiti si Daryl at tumango, nakaramdam siya ng pait. Napakabait at bait ng anak niya. Hindi siya masyadong mag-aalala kay Ambrose kung mananatili si Era sa tabi niya. Walang ibang sinabi si Era bago siya bumalik kay Ambrose. "Makinig ka." Si Yang Jian, na nanonood ng drama ng pamilya na parang biro, ay nagtaas ng kamay at umungol lumabas. Sinulyapan ni Yang Jian si Daryl at nginisyan siya. "Youngman, inaamin ko na isa kang talentadong tao at maswerte ka rin. Gayunpaman, ang gulo ng buhay mo." Muntik nang makuha ni Yang Jian ang South Cloud World sa kanyang kamay, ngunit sinira ni Daryl ang kanyang plano. Galit din si Yang Jian dahil may Ghost Valley Sage si Daryl, kaya naman hindi naglakas loob si Yang Jian na kumilos ng padalos-dalos. Naagrabyado siya na napilitan siyang umatras. Pinagtawanan ni Yang Jian si Daryl para ilabas ang kanyang galit nang mapansin niya ang kanyang love-hate relationship sa kanyang anak. Tawa siya ng tawa pagkatapos niyang ibato ang huling linya. Pagkatapos, dahan-dahan niyang pinaalis ang kanyang hukbo. Nanatili ang tingin ni Daryl kay Ambrose nang umalis ang kanyang anak, kasama ang hukbo ng hilagang Moana. Habang nawala ang likod ni Ambrose sa di kalayuan, nakaramdam si Daryl ng matinding pait at hindi mapakali. Pakiramdam niya ay gusto niyang umiyak. "Paano kung nanalo tayo sa digmaang ito?" Tumanggi pa rin si Ambrose na patawarin ako at tinatrato akong parang kaaway. Pagkatapos ng lahat ng ito, talo pa rin ako. Sa wakas, ang North Moana Army ay ganap na nawala sa malayong mga bundok at kagubatan. Tapos, wala na sila sa paningin. Oo. Lahat ng tao sa buong Royal City, pati na rin ang South Cloud Army, ay nagsaya. May mga naiiyak pa sa tuwa. Magaling! Sa wakas, umatras na ang North Moana Army. Nanalo tayo! Nanalo tayo! Hindi natin kailangang maging alipin. Ang malakas na tagay ay patuloy na nagmumula sa mga tao, si Daryl lang ang nakaramdam ng kakaiba. Ang mga mukha sa paligid niya ay puno ng pananabik at ngiti. Gayunpaman, mas naging mapanglaw si Daryl. Ang kanyang puso ay kasing lamig ng patuloy na hanging umihip mula sa hilaga. Sobrang galit sa akin ni Ambrose. Paano ko makukuha ang puso niya? Sige. Nang malungkot si Daryl, lumakad ang Ghost Valley Sage at sinabing, "Naayos na ang mga bagay dito, aalis na ako." Bago pa makasagot si Daryl doon, gumalaw ang enerhiya sa Ghost Valley Sage. Sa isang iglap, ilang daang metro na siya sa labas ng lungsod. Gumalaw siya sa hindi paniwalang bilis. Ito ay isang bihirang tanawin sa mundo. Hiss! Napabuntong, hininga si Daryl sa hindi pangkaraniwang pangyayari. Nako, Diyos ko! Ilang daang metro ang layo niya sa isang kisap mata. Anong klaseng kasanayan yan? Ang Ghost Valley Sage ay karapat, dapat sa kanyang titulo bilang isang hangang tao, mayroon siyang mahiwagang kakayahan. Lahat ng naroon ay nakatingin din sa Ghost Valley Sage na may pagtataka. Nagulat sila at hindi nakapagsalita. Ang kanyang mga kasanayan ay higit sa nakakatakot. Hindi nila maisip iyon. Bago pa makapag-react ang lahat, nawala na ang Ghost Valley Sage, na parang hindi pa siya nakapunta noon. Nag-react si Daryl, yumuko siya sa direksyon kung saan nawala ang Ghost Valley Sage. Sabay sigaw niya, "Salamat sa tulong mo. Ito ay isang karangalan na makita ka." Mula sa kaibuturan ng kanyang puso ang sinabi ni Daryl. Si Daryl ay desperado, gumawa pa siya ng paghahanda para lumikas sa lungsod ng Maharlika, at sumuko sa South Cloud World at sa Empress at Quincy. Ang hitsura ng Ghost Valley Sage ay nagpanumbalik ng sitwasyon. Sino ba naman ang hindi makukumbinsi sa kakayahan niyang paikutin ang alon? Biglang sumaludo ang mga opisyal ng sibil at militar at ang South Cloud Army. "Ito ay aming kasiyahan na paalisin ang Ghost Valley Sage." Ang kanilang boses ay yumanig sa kalangitan at umalingaw-ngaw sa buong lugar. Lumipas ang gabi pagkatapos ng ilang oras.
Ang mundo ng South Cloud at lungsod ng Maharlika ay maliwanag na nailawan, at ang mga tao ay nagtipon sa lahat ng dako upang ipagdiwang ang tagumpay. Iyon ang pinakamaluwalhating araw para sa South Cloud World sa loob ng ilang daang taon. Natalo nila si Yang Jian at pinilit na umatras ang North Mona Army. Nagkaroon ng masiglang pagdiriwang sa Firmament Hall sa palasyo. Ang Firmament Hall ay kung saan pinangangasiwaan ng Emperatrice ang mga usaping pampulitika at nakilala ang mga dayuhang sugo. Ito ay katangi-tangi at eleganteng dinisenyo na may marilag na hitsura. Gayunpaman, ito rin ay isang napakasolem na lugar. Nag-set up ang Empress ng isang piging para gantimpalaan si Daryl at ang mga general para ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Ang Firmament Hall ay napuno ng mga upuan sa piging. Ang mga opisyal ng sibil at militar ay nakaupo sa buong uniforme habang sila ay sumasaludo sa Empress na nasa trono ng dragon. Masaya at masaya ang kapaligiran. Si Quincy, na laging malamig ang itsura, ay nanginginig. Ang kanilang matagumpay na labanan sa araw na yon ay isang magandang panalo. Ang lahat ay masaya. Nagsuot ng eleganteng puting robe si Daryl at umupo sa upuan na nakalaan para sa kanya. Tahimik siyang nakaupo doon habang nakatingin sa labas ng lugar. Medyo iba siya sa masiglang pagdiriwang sa paligid niya. Iniisip pa rin ni Daryl si Ambrose. Alam ng mga opisyal ng sibil at militar na may iniisip si Daryl. Gusto man nilang ituos siya ng isang baso ng alak, hindi sila naglakas loob na humadlang kay Daryl nang mapagtanto nilang masama ang loob niya. Daryl! Dahan-dahang itinaas ni Empress ang kanyang wine glass at ngumiti kay Daryl. Nakatulong ka sa amin na itaboy ang hukbo ng Hilagang Moana. Halika, hayaan mo akong mag-toast sa'yo. Alam ng Empress na problemado si Daryl sa mga gawain ng kanyang anak, kaya gusto niyang uminom ito ng kaunti para malasing ito at maibsan ang kalungkutan. Salamat, kamahalan! Nakangiting itinaas ni Daryl ang kanyang baso at ininom ang alak sa isang iglap. Dahil sinimulan ito ng Empress, ang mga opisyal ng sibil at militar ay gumawa ng paraan upang mag-toast kay Daryl. Magalang sila kay Daryl. Mababa ang tingin nila kay Daryl nang mawala ang kanyang trono sa Westrington. Gayunpaman, labis silang humanga sa kakayahan ni Daryl nang pamunuan niya ang South Cloud Army sa pagtatanggol sa kanilang lupain laban sa pagsalakay ni Yang Jian nitong mga nakaraang araw. Namangha sila sa performance ni Daryl. Itinaboy niya ang hukbo ng Hilagang Moana at nakumbinsi ang mga opisyal ng sibil at militar sa kanyang mahusay na kakayahan. Hindi tumanggi si Daryl sa kanilang toast. Ibinuhos niya ang laman ng baso sa tuwing mapupuno nila ito. Pagkaraan ng ilang sandali, medyo nalasing siya, at nakatulong iyon upang pansamantalang maisantabi ang kanyang mga problema. Kamahalan! Tumayo si Stanley. Medyo lasing na siya nang sabihin niya sa Empress, Kamahalan, ang Prince Consort ay napakahusay. Tinulungan niya kaming talunin ang hukbo ng Hilagang Moana ngayon. Hinahangaan namin ang walang katulad na talento. Siya ay bagay sa iyong kamahalan. Maaari ba akong magsabi ng petsa ng kanilang kasal ngayon? Gawin natin itong double celebration. Si Stanley, isang opisyal sa unang grado, ay isa ring kilalang tao sa bilog na pampanitikan ng South Cloud World. Malungkot na natalo si Stanley kay Daryl nang makipagkumpetensya sila sa isang kompetisyon ng tula maraming taon na ang nakalilipas. Napuno siya ng emosyon bago siya nawalan ng malay. Nang maglaon, naalala niyang mabuti ang mga tula ni Daryl at kumbinsido siya na karapat, dapat si Daryl na manalo. Pagkatapos, nakita niya ang talento ni Daryl sa pamumuno, humanga siya sa husay ng lalaki sa usaping militar. Sumang-ayon ang mga ministro sa paligid ni Stanley. Yes, yes! Ang prinsesa at prince consort ay bagay na tila hulog ng langit. Dapat silang ikasal sa lalong madaling panahon. Oh! Napakalaking pagpapala sa South Cloud World na magkaroon ng ganoong talented na prince consort. Sumasang-ayon ako. Nirerespeto at pinupunan ng lahat si Daryl. Kahit na si Daryl ay isang prince consort, isa pa rin itong katang-isip na titulo kung hindi pa niya opisyal na ikinasal si Quincy. Sa makatuwid, pansamantalang hindi nangahas si Yang Jian na salakayin ang South Cloud World dahil sa presensya ni Daryl. Gayunpaman, kung walang relasyon sina Daryl at Quincy, maaaring hindi mag-alinlangan si Yang Jian na salakayin muli ang South Cloud World. Tahimik na nakaupo si Daryl.
Ngumiti siya nang walang sinasabi. Siya ay isang matalinong tao. Paanong hindi niya malalaman ang intensyon ng mga opisyal ng sibil at militar na iyon? Ang kanilang panukala para sa kasal ay pangalawa, ang kanilang pangunahing layunin ay gamitin siya para takutin si North Moana. Gayunpaman, hindi mapakali si Daryl. Sa bagay, matagal na silang engaged. Ito ay isang bagay ng time bago sila ikasal. Kinikilig si Quincy habang namumula. Hindi komportable si Quincy, karaniwang iginagalang siya ng mga opisyal, ngunit napag-usapan nila ang pagpapakasal niya kay Daryl upang mambola ang lalaki. Akala niya nakakahiya at nakakainis. Ang galing! Tumango ang emperatrice bilang pagsang-ayon. Talaga, dapat magtakda ako ng petsa para sa kasal ng kapatid ko. Nakangiting tumingin ang emperatrice kay Daryl. Daryl, anong araw sa tingin mo ang maganda para sa kasal? Hindi sana nagkusa ang emperatrice na talakayin ang bagay bago ang araw na yon. Mag-set na sana siya ng date nang hindi humihingi ng opinyon ni Daryl. Kung tutuusin, siya ang emperatrice. Gayunpaman, ang hangang pagganap ni Daryl sa araw na yon ay talagang namangha sa kanya. Kaya naman napag-usapan nila ni Daryl ang wedding affair. Napakamot ng ulo si Daryl. Sa wakas, ngumiti siya at sinabing, kahit anong araw ay ayos lamang sa akin. Naisip ni Daryl na isang masayang kaganapan ang kasal, kaya tiyak na magiging isang magandang araw sa anumang araw. Ngumiti siya at sinulyapan si Quincy, na nakaupo sa tapat niya. Ngumisi siya. Palagi namang iniisip ni Quincy ang kanyang sarili bilang isang marangal na prinsesa. Mababa ang tingin niya sa akin, pero ngayon ay ipinapakasal na niya ako para maging asawa ko. Tumango ang emperatrice sa sagot ni Daryl. Utos niya sa eunuch sa tabi niya. Pumunta ka at suriin ang almanak. Tingnan kung mayroong anumang mapalad na araw sa loob ng ilang araw na ito. Tumango ang eunuch at mabilis na umalis. Kapatid na babae. Tumayo si Quincy at sinabing, hindi ko gustong ikasal ngayon oras. Itinagilid niya ang ulo niya at binigyan ng matinding tingin si Daryl nang sabihin niya iyon. Nalungkot siya dahil walang pakialam si Daryl sa kasal, ang kasal ay nauugnay sa kanyang kaligayahan. Hindi niya matanggap ang ugali nito. Nagbago ang opinyon ni Quincy kay Daryl matapos niyang obserbahan ang performance nito nitong mga nakaraang araw, ngunit hindi niya ito tinanggap ng buo. Kailangang pigilan ni Quincy ang emperatrice dahil magtatakda na siya ng petsa para sa kanyang kasal. Ayaw mong magpakasal ngayon? Nakakunot ang noo ni emperatrice habang nakangiting nakatingin kay Quincy. Kung gayon, sa tingin mo kailan magiging magandang araw? Tila kalmado at payapa ang empress, ngunit sabik siyang marinig ang pagtutol ni Quincy. Anong gagawin ko sa kanya? Nakatira siya sa parehong silid ni Daryl sa Lilydale City, ngunit tumanggi siyang magpakasal ngayon. Kung patuloy niyang hahatakin ang bagay na ito, ano ang iisipin ng mga tao sa South Cloud World Royals? Lahat ng mata sa bulwagan ay kay Quincy. Lahat ay naghihintay sa kanyang sagot. Ako. Napakagatlabi si Quincy. Namula ang kanyang maselang mukha, ngunit hindi na siya umimik. Siya ay nasa gulo. Hindi niya alam kung kailan siya dapat magpakasal. Makalipas ang ilang segundo, huminga ng malalim si Quincy habang seryosong nakatingin kay emperatrice. Anya, ate, sa tingin ko hindi naman tayo nagmamadaling magpakasal ngayon. Kahit mabait na lalaki si Daryl, malayo pa rin siya sa hinahanap ko bilang kasama sa buong buhay. Aba! Nagkagulo ang mga opisyal ng sibil at militar. Pagkatapos, sinimulan nilang hikayatin si Quincy. Your Highness, Prince Consort is such a great talent. Malamang hindi ka na makakahanap ng ibang lalaking katulad niya sa lahat ng 9 na kontinente. Oo, kahit ang Host Valley Sage ay pumayag na tulungan siya. Sino pa sa mundo ang may parehong karangalan? Iyong kamahalan, hindi ka ba humihingi ng sobra sa isang tao? Nanginig si Quincy. Galit niyang tinapakan ang kanyang mga paa nang sinubukan siya ng lahat ng mga ministro na kausapin siya sa kasal. Karaniwang tinatrato ng mga ministrong iyon si Quincy nang may paggalang. Hindi sila nangahas na pabulaanan ang anumang sinabi niya, ngunit sa araw na iyon, kakampi sila ni Daryl. Namula ang magandang mukha ni Quincy, wala na siyang masabi dahil galit na galit siya. Napaka-charming pa rin niyang tingnan kahit nahihiya at galit. Tumahimik ka!
Sa wakas, hindi na kinaya ni Quincy. Malamig siyang tumingin sa paligid at ngumuso sa disgusto. Sa kanyang mga salita, ang mga opisyal ay agad na tumigil sa pag-uusap, tumahimik sila. Ano man ang mangyari, si Quincy ay may mataas at makapangyarihang posisyon sa South Cloud World. Siya ay nagkaroon ng matinding otoridad. Natakot ang lahat ng opisyal nang malaman nilang galit siya. Pati si Daryl medyo kinilig. Tumingin siya kay Quincy na may masalimuot na ekspresyon habang tahimik na bumubulong sa sarili. Pitang na. Hindi nakakagulat na siya ang mataas at makapangyarihang Prinsesa Long, napakalakas na personalidad. Kung magpakasal kami sa hinaharap, kailangan kong maging mas maingat sa kanya. Kapatid na babae. Bumuntong hininga ang Emperatrice at walang magawang tumingin kay Quincy. Kahit na ayaw mong magpakasal ngayon, kailangan mong bigyan kami ng isang kapanipaniwalang dahilan. Dapat mong malaman na ang iyong kasal ay hindi sa iyo upang magpasya. Ito ay malapit na nauugnay sa reputasyon ng South Cloud Royals. Pagkatapos, nagseryoso ang Emperatrice, at tuloy niyang sinabi, kung ayaw mong magpakasal, pero hindi mo kami mabibigyan ng dahilan, hindi ka tanggap. Ako. Kinagat ni Quincy ang kanyang labi, at nag-isip saglit. Sa wakas, tumingin siya kay Emperatrice at sinabing, Ate, kung gusto mong pakasalan ko si Daryl, papayag ako dyan. Pero, may kondisyon ako. Tapos, malabong ngumiti si Quincy kay Daryl. Ngunit hindi ko akalain na makakamit niya ito. Kumunot ang noo ni Daryl nang makita ang titig ni Quincy. Ano ang ginagawa ng babaeng ito ngayon? Saglit na nag-isip si Emperatrice bago siya ngumiti. Ayos iyon. Sabihin mo sa akin, ano ang kondisyon mo? Curious din ang ibang opisyal. May kondisyon si Prinsesa Long bago siya pakasalan ang Prince Consort. Ano kaya ito? Bumalik sa katinuan si Daryl, ngumiti siya pero walang sinabi. Napansin niya na labis na nag-aalala si Quincy sa kasal. Nagdala siya ng mga kondisyon para mabili ang sarili ng ilang oras. Sa wakas, malumanay na napabuntong hininga si Quincy habang nakatingin kay Daryl. Sinabi niya, papakasalan ko si Daryl kung maaari siyang maging emperador ng Westrington sa loob ng 1 buwan. Ayokong magpakasal sa isang lalaking hindi man lang kayang ipagtanggol ang kanyang trono. Kung maaangkin niya ang trono sa loob ng 1 buwan, magpapakasal ako siya. Ano? Nagkagulo ang buong karamihan. Napatingin sila kay Daryl na may salungat na ekspresyon. Si Daryl ay ang emperador ng Westrington, ngunit inagaw ni Donoghue ang kanyang trono. Sa ganitong mga kalagayan, paano siya posibleng maging emperador ng Westrington muli? Nagkaroon din ng limitasyon sa oras, 1 buwan. Sinang na! Natigilan si Daryl, hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiiyak. Si Quincy ay isang mabilis na babae. Sa kasamaang palad, nagmungkahi siya ng kondisyon na mahirap makamit ni Daryl. Ang Westrington ay nasa ilalim muli ng kontrol ni Donoghue. Pagkatapos ng nakaraang aralin, ang lalaki ay magiging lubhang maingat. Paano mahahanap ni Daryl ang pagkakataong mabawi ang trono? Kahit na mayroon siyang 2 buwan upang makamit ito, maaaring hindi niya ito magawa, lalo na ang 1 buwan lamang. Nagkaroon lamang ng katahimikan. Ang buong pangunahing bulwagan ay nasa pin-drop na katahimikan, maging ang Emperatrice ay tahimik lang. Tumingin siya kay Quincy nang walang magawa. Ang Emperatrice ay isang matalinong babae. Alam niyang sinasadya ni Quincy na pahirapan si Daryl. Gayunpaman, maraming opisyal ang kasama nila, kaya paano niya siya masisisi kaagad? Ngumiti si Quincy at tuwang tumingin kay Daryl. Paano naman ang tungkol doon? Sa tingin mo kaya mo? Siya nadama medyo relaxed, ipinagmamalaki pa niya ang kanyang talino. Siya ay medyo matalino upang makabuo ng napakagandang dahilan. Prinsesa Long. Umiling si Daryl at ngumiti ng mapait. Kahit na gamitin ko ang lahat ng aking makakaya, napakahirap na bawiin ang trono. Medyo masikip ang 1 buwan, sa tingin mo kaya mo. Agad siyang pinutol ni Quincy bago niya natapos ang kanyang pangungusap. Huwag subukang bilhin ang iyong sarili ng mas maraming oras, 1 buwan. Kung hindi mo kaya, hindi ka karapat, dapat na maging asawa ko, malamig na sabi ni Quincy. Walang magawa si Daryl. Si Quincy ay hindi madaling hawakan. Pagkatapos niyang mag-isip ng ilang saglit pa, ay papayag na siya sa kondisyon niya.
Kamahalan. Mabilis na naglakad pasulong ang isang eunuko at magalang na kinausap ang emperatris. Isang Westrington ang hinihiling ng sugo na makipagkita sa iyo. Kasalukuyan siyang naghihintay sa labas ng pangunahing bulwagan. HMM. Lahat ng tao sa bulwagan, ang emperatris, Daryl, o ang iba pang mga bisita, ay natigilan. Nagkataon lang talaga. Napag-usapan na nila kung maibabalik ni Daryl ang kanyang trono bilang emperador ng Westrington nang dumating ang sugo ng kontinente. Nabalik sa katinuan ang emperatris. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at sinabing, pasukin mo siya. Oo, tugon ng eunuch bago siya mabilis na lumabas. Pagkalipas ng ilang segundo, pinangunahan ng eunuko ang sugo ng Westrington sa bulwagan. Benjamin Joyce. Biglang natigilan si Daryl nang makita ang bagong dating. Nakilala siya ni Daryl, siya si Benjamin Joyce, ang Minister of Rights. 2 beses na niyang nakita ang lalaki noong siya ang emperador ng Westrington. Sush! Ang mga mata ng lahat ay kay Benjamin. Nagtaka sila kung ano ang layunin ng kanyang pagbisita. Gayunpaman, isang nakagigimbal na pangyayari ang nangyari. Thud. Naglakad si Benjamin papunta kay Daryl at agad na lumuhod sa harapan niya. Siya ay naging taos-puso at apurahang sinabi, Kamahalan, si Westrington ay kasalukuyang nasa kaguluhan. Nakikiusap ako sa kamahalan na bumalik ka agad sa Westrington upang aliwin ang puso ng mga tao. Ano? Ang buong pangunahing bulwagan ay sumabog sa isa pang kaguluhan, nataranta ang lahat. Tinawag lang ba ng Westrington envoy si Daryl bilang ang iyong kamahalan? Nanginginig si Quincy habang nakatingin kay Daryl ng maingat. Puno ng gulat ang napakaganda niyang mukha. Impossible. Nawala ng trono si Daryl, paano siya naging emperador ng Westrington? Gayunpaman, tinawag ng sugo ng Westrington si Daryl bilang kanyang kamahalan. Hindi niya yon mali sa pagkarinig. Naguguluhan din si Daryl. Naghihinala siyang tumingin kay Benjamin, ngunit hindi siya nakaimik. Ano ang nangyari? Pagkatapos, Daryl snapped back sa kanyang senses, tumingin siya kay Benjamin. Benjamin, mangyaring bumangon at ipaliwanag ang iyong sarili. Puno ng pagtatanong ang mga mata ni Daryl sa sinabi niya. Si Bradford ang nanguna at ibinalik si Donoghui bilang emperador noong sila ay nasa Mount Emmy. Kaya bakit walang emperador muli si Westrington? Nasaan si Donoghui? Kamahalan. Pinunasan ni Benjamin ang pawis sa kanyang noo habang nagkukwento. Si Ambrose ay malubhang nasugatan si Donoghui habang sila ay nasa bundok ng Emmy at siya ay nagtago sa isang lugar upang magpagaling. Hindi siya bumalik sa Westrington. Noong panahong iyon, ang hukbo ng Westrington lamang ang nakabalik sa kontinente. Tila nawala si Donoghui dahil hindi na siya muling nagpakita pagkatapos noon. Biglang nasa estado ng anarkiya si Westrington. Nang matapos siya sa kanyang kwento, tumingin si Benjamin kay Daryl ng may paggalang at pag-asa. Kamahalan, ang lahat ng mga opisyal ay kasalukuyang naghihintay sa iyong pagbabalik upang kontrolin ang sitwasyon. Hindi mabubuhay si Westrington kung wala ka, kamahalan. Kaya, pakiusap, bumalik ka sa Westrington kasama ko. Pinangunahan niyang Jian ang kanyang hukbo upang salakayin ang iba pang mga mainlands. Ang lahat sa Westrington ay nag-aalala gaya ng mga tao sa iba pang mga kontinente. Ang mga opisyal ng Westrington ay tumawag kaagad para sa isang pulong pagkatapos marinig na si Daryl ay tumulong sa South Cloud World na talunin ang hukbo niyang Jian. Sa wakas, nagpasya silang anyayahan si Daryl pabalik sa Westrington. Pagkatapos ng lahat, si Daryl lang ang makakapagtanggol laban kay Yang Jian sa buong Siyam na kontinente. Kung nandoon si Daryl, maliligtas si Westrington. Huminga ng malalim si Daryl, naintindihan niya ang ibig sabihin ng lalaki. Napagtanto niya kung bakit naging ganoon. Kamahalan. Nataranta si Benjamin nang tumahimik si Daryl. Taimtim niyang pakiusap. Ang bastard na yon, Bradford, ay nagtaksil sa iyo para tulungan ang suklam na masamang tao na yon, si Donoghui. Dapat siyang patayin. Kaya, nagsanib puwersa ang mga opisyal, at nagawa naming makulong siya bago ako pumunta rito. Kamahalan, ikaw maaaring parusahan siya kapag bumalik ka sa Westrington. Kamahalan, ang iyong abang lingkod ay taos, pusong nagmamakaawa sa iyong pagbabalik. Ako ay narito sa ngalan ng lahat ng mga taga Westrington.
Kamahalan, mangyaring sumang-ayon na bumalik. Ikaw ay isang mapagbigay na tao at may malaking puso. Hindi mo maaaring pabayaan si Westrington ng basta-basta. Tulad niyan. Nang matapos siya, lumuhod si Benjamin sa lupa at walang tigil na yumuko kay Daryl. Ang kanyang saloobin ay labis na taos-puso. Wow! Lahat ay nataranta nang makita nila yon, tulala silang tumingin kay Daryl at wala silang inik. Maging si Quincy ay nanginginig habang kagatlabi. Laking gulat niya. Tumingin siya kay Daryl na parang hindi makapaniwala. Sa wakas, nabalik sa katinuan si Daryl. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiiyak. Tumingin siya kay Benjamin at itinaas ang kamay. Mabuti naman, itigil mo na ang pagkoto sa akin. Papayag akong maging emperador ng Westrington. Alam ni Daryl na susuyuin si Benjamin hanggang sa magkagulo siya kapag hindi siya pumayag sa kahilingang iyon. Dagdag pa, magiging mabuti para kay Daryl na maging emperador ng Westrington, bakit hindi siya pumayag doon? Kamahalan, ikaw ay mabait. Sa ngalan ng lahat ng mga opisyal, nagpapasalamat ako sa iyo, kamahalan, pasasalamat na sabi ni Benjamin habang siya ay tumayo. Natuwa siya. Ngumiti si Daryl at sinabing, babalik ako para i-secure ang sitwasyon, pero hindi ngayon. May mga importante pa akong gagawin dito. Kaya, dapat bumalik ka muna. Huwag kang mag-alala. Hindi magiging walang ingat si Yang Jian, kahit minsan narinig niya na ako ang emperador ng Westrington. Nasa South Cloud World si Daryl para hanapin si Debra. Hindi pa nga niya ito nahanap, paano siya makakaalis sa Westrington para maging emperador nito? Opo, kamahalan, mabilis na tugon ni Benjamin. Hindi na nag-abalang magsalita pa si Daryl. Ibinigay niya ang kanyang mga tagubilin kay Benjamin bago niya ito sinabihan na umalis. Sush! Pagkaalis ng emisaryo ng Westrington, lumuhod ang lahat ng opisyal ng South Cloud sa harap ni Daryl at sumigaw, lahat kayo purihin ang iyong kamahalan, emperador ng Westrington. Kahit na si Daryl ang emperador ng Westrington, iginagalang nila siya. Ang mga opisyal ng South Cloud ay lumuluhod sa tuwing makikita nila siya, hindi nila sisirain ang panuntunang iyon. Siyempre, si Quincy na nakatulala pa rin. Tumayo si Empress at ngumiti kay Daryl. Sabi niya, congratulations, Daryl, naging emperador ng Westrington ka na ulit. Pagkatapos, tinuro ni Empress ang upuan sa tabi niya at sinabing, ngayon kapareho mo na ako. Halika dito at maupo ka sa tabi ko. Si Daryl ang prince consort ng kanyang kapatid, naging pamilya na nila siya. Dahil siya ang naging emperador ng Westrington, natural na sa kanila ang umupong magkasama. Ngumiti si Daryl at umiling. Kamahalan, hindi mo kailangang maging magalang. Ako ay napaka-casual, hindi mahalaga kung saan ako upo. Tapos, ngumiti si Daryl at tumingin kay Quincy. Prinsesa, iniisip ko kung tutuparin mo ang iyong salita. Sush! Napatingin ang lahat kay Quincy. Sinabi ni Quincy na pakakasalan niya si Daryl kung bawiin niya ang kanyang trono sa Westrington sa isang buwan. Halos isang oras na ang nakalipas matapos niyang sabihin yon, at naabot naman ito ni Daryl. Sa puntong iyon, wala nang ibang dahilan si Quincy para tanggihan ang kasal. Ako. Napakagat, labi si Quincy na halos dumugo, nagsalita siya, at wala nang iba. Hindi niya pinangarap na mangyari ang ganoong twist. Sinadya niyang pahirapan si Daryl. Akala niya ay hindi niya iyon makakamit. Gayunpaman, sa isang kisap mata, si Daryl ay naging emperador ng Westrington muli. Ito ay nakakagulat na hindi inaasahan, at si Daryl ay napakaswerte para mangyari yon. Kapatid na babae. Nang makita niyang hindi makapagpasya si Quincy, malumanay na sinabi ng Emperatrice, ayos lang, ituturing naming biro ang dati mong kalagayan. Ang iyong kasal ay makakaapekto sa kapalaran ng dalawang mainlands, kaya walang dapat pag-alinlangan. Sabihin mo ako, anong araw mo gustong magpakasal? Maaaring pumayag ang Emperatrice sa kondisyon ni Quincy na hilahin ang usapin ng kanilang kasal kung hindi lumitaw ang sugo ng Westrington o hindi nangyari ang nakaraang eksena. Gayunpaman, sa sandaling iyon, si Daryl ay naging emperador ng Westrington muli, nagbago ang kanyang pagkakakilanlan. Nakakahiya rin para sa Emperatrice Press kung tatanggihan ni Quincy ang kanyang sinabi sa harap ng napakaraming opisyal. Tapos, dahil sinabi yon ng Emperatrice, alam ni Quincy na kailangan niyang pumayag sa kasal.
Ibinaba niya ang kanyang ulo at malumanay na sinabi, kung gayon, hayaan na lang natin ito ng 1 buwan mula ngayon. Masyadong minamadali para makuha ito sa loob ng ilang araw, kailangan nating gumawa ng maraming paghahanda para sa seremonya. Ayaw magpakasal ni Quincy kay Daryl. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian. Siya ang nakaisip ng kondisyon at nagawa ni Daryl na makamit ito. Sa makatuwid, wala siyang ibang masabi. Malaki. Ngumiti ang emperatris, tumango, at sinabing, kung gayon, magkakaroon tayo nito sa 1 buwan. Pagkatapos, bumaling siya sa mga opisyal at sinabi, maghahanda kami para sa kasal ng prinsesa simula bukas. Kaya't huwag kayong magpabaya sa inyong mga gawain. Oo, kamahalan. Sabay-sabay na sagot ng mga opisyal. Pagkatapos, pinalibutan ng lahat si Daryl at binigyan siya ng obeisance habang binabati siya. Congratulations, Prince Consort, ay ang ibig kong sabihin, iyong kamahalan. Ngumiti si Daryl, ngunit hindi siya masyadong masaya o nasasabi. Hindi pa rin niya mahanap si Debra, kaya paano siya magiging masaya? Natapos ang piging pagkaraan ng 2 oras. Ang Emperatrice, Quincy, at ang mga opisyal ay sunod na umalis sa pangunahing bulwagan. Sa sandaling yon, nagtipon si Daryl ng ilang general kasama niya. Ipasa mo ang order ko, ipadala kaagad ang mga sketch na ito. Kailangan mong hanapin ang taong ito kahit anong mangyari. Ipinasa ni Daryl ang isang sketch ng hitsura ni Debra sa mga general habang mataimtim itong nakatingin sa kanila. Sketch niya ito bago siya dumalo sa celebratory banquet. Ayaw niyang ilabas iyon habang nandoon ang Empress at Quincy. Oh! Tumugon sila at saka mabilis na umalis para gawin ang utos. Inangat ni Daryl ang kanyang ulo at tumingala sa kalangitan sa gabi. Napabuntong hininga siya habang nagdadasal. Debra, nasaan ka man, hahanapin kita. Ang balita tungkol sa kung paano pinamunuan ni Daryl ang South Cloud Army upang talunin si Yang Jian at pagkatapos ay pinilit ang kanyang pag-atras ay kumalat sa buong Nine Mainland. Ang reputasyon ni Daryl ay kumalat sa malayo. Siya ay isang napakasikat na tao sa buong Nine Mainland. Si Yang Jian ay isang mapanghikayat na tao na nabuhay ng maraming taon. Nakapagtataka na matatalo siya ni Daryl. Sa sandaling iyon, sa pangunahing bulwagan ng palasyo ng Hilagang Moana. Si Yang Jian ay nakaupo sa kanyang trono sa kanyang dragon robe, nakakatakot ang ekspresyon niya. Tumayo si Gonggong at ilang opisyal sa harapan niya, mukha silang natatakot. Wala ni isa sa kanila ang nangahas na magpakawala ng isang hininga. Labis na inis si Yang Jian sa sandaling iyon. Ang balita ng kanyang pagkatalo ay kumalat sa buong mundo. Napag-usapan ng lahat ang kanyang kabiguan, at siya ang naging laman ng biro ng lahat. Bilang resulta, ang kanyang Grandmaster Erlang na reputasyon ay lubos na nasira. Si Yang Jian ay isang mapagmataas at mayabang na tao. Kaya mas masahol pa sa kamatayan ang naramdaman niya ng pagtawanan ng lahat sa buong Nine Mainland ang kanyang pagkabigo. Gonggong. Sa wakas, tumingin si Yang Jian kay Gonggong at malamig na sinabi, magpadala ng isang tao upang tiktikan ang bawat kilos ni Daryl. Tandaan, kailangan mong bigyang pansin ang Ghost Valley Sage. Kung siya ay gumagawa ng anumang hakbang, pagkatapos ay i-report kaagad sa akin. Minsang ari si Yang Jian ng 7 Treasures Exquisite Pagoda, kaya alam niya na ang Ghost Valley Sage ay nakulong sa ika-4 na antas nito. Nang umatras sila sa North Moana Continent, napagtanto ni Yang Jian na malamang na pinalabas ni Daryl ang Ghost Valley Sage sa pagoda. Nang kontrolin ni Yang Jian ang pagoda, hindi man lang niya magawang gawin ang Ghost Valley Sage para sa kanya. Hindi siya naniniwala na ang Ghost Valley Sage ay kikilalanin si Daryl bilang kanyang Panginoon. Gayunpaman, tinulungan ng Ghost Valley Sage si Daryl, iyon ay isang katotohanan. Si Yang Jian ay labis na nag-aalala sa Ghost Valley Sage. Hanggat nakatayo siya sa tabi ni Daryl, hindi mangangahas si Yang Jian na maging walang ingat. Nagpasya siyang alamin ang deal sa pagitan ni Daryl at ng Ghost Valley Sage, malalaman niya kung paano haharapin si Daryl noon. Oo, kamahalan. Tugon ni Gonggong bago siya mabilis na lumabas ng pangunahing bulwagan. Pinikit ni Yang Jian ang kanyang mga mata habang nakatingin sa kalangitan sa labas. Nagdilim ang kanyang mukha, may dumagundong na galit sa kanyang puso. Daryl, wag mong hayaang mahuli kita. Kung hindi, pagsisisihan mong ipinanganak ka.
Pagkalipas ng 2 araw, sa palasyo ng South Cloud World. Sa sandaling yon, nahiga si Daryl sa kama sa kanyang silk robe. Nakaramdam siya ng panlulumo. Siya ay nagpadala ng kanyang mga tauhan upang maghanap sa lahat ng dako sa South Cloud World, ngunit siya ay hindi ko mahanap ang kinaroroonan ni Debra. May nangyari ba sa kanya? Lalong nabalisa si Daryl nang maisip iyon. Prince Consort. Nagmamadaling pumasok sa bulwagan ang isang general at nagsabi, mayroon kaming magandang balita. May nakita kaming mga palatandaan ng Debra. Wala si Daryl sa Westrington, kaya sinabihan niya ang kanyang mga nasasakupan na huwag siyang tawagin bilang emperador, kailangan nilang gamitin ang kanyang titulong Prince Consort. Ano? Kinilig si Daryl, muntik na siyang mapatalon pababa sa kama. Tiningnan niyang mabuti ang general at nagtanong, nasaan siya ngayon? Gusto niyang magpalit ng damit at umalis kaagad. Prince Consort, huwag kang mabalisa. Ang general ay umiling at sinabi sa isang salungat na tono, nalaman lang namin kung nasaan siya, hindi pa namin siya nakita. Gayon din ayon sa aming mga mapagkukunan, umalis na si Debra sa South Cloud World. Ano? Nakaramdam ng pagkadismaya si Daryl. Umalis si Debra sa South Cloud World. Prince Consort. Ipinaliwanag sa kanya ng general ang sitwasyon, kahit na walang magawa. Maraming tao ang umalis sa kanilang mga tahanan nang salakayin niyang diyan ang South Cloud World, parang ganoon din ang ginawa ni Debra. Nang malapit na siyang matapos, maingat na sinabi ng general, Prince Consort, mayroon kaming ibang source na nagsabing sinundan ni Debra ang isang grupo ng mga mangangalakal patungo sa Yellow Sea Continent. Ang Yellow Sea Continent. Kumunot ang noo ni Daryl. Hinatak ng kanyang isip ang imahe ng isang ginang na nakadamit bilang isang lalaki. Ang taong iyon ay mula sa Yellow Sea Continent, at siya rin ay anak ng famed Sword Manor's Manor Master, si Parker Johan. Nakilala niya si Parker noong una siyang nagparehistro para sa martial arts marriage tournament na inorganisa ng Maharlika ng Bagong Daigdig. Akala niya ay lalaki ito, at nalaman lang niya ang katotohanan ng maglaon. Tinulungan pa siya ni Daryl sa kompetisyon. Si Daryl ay hindi pa nakapunta sa kontinente ng Yellow Sea, wala siyang alam tungkol dito. Gayunpaman, ang sikat na Sword Manor ay lubhang sikat sa Yellow Sea Continent. Kung hihingi siya ng tulong kay Parker, sigurado siyang mahahanap nila si Debra. Hindi nagdalawang isip si Daryl. Tumingin siya sa general na nasa harapan niya at inutusan, maghanda ka. Aalis ako agad papuntang kontinente ng Yellow Sea. Oh, Prince Consort. Magalang na tumugon ang general bago siya umalis upang gawin ang utos. Dapat tandaan na ang Prince Consort ni Daryl ay isang titulo lamang. Sa makatuwid, wala talaga siyang kapangyarihan na turuan ang mga general na iyon. Gayunpaman, mayroon din siyang badge ng commander, na nangangahulugang mayroon siyang otoridad sa militar. Kaya, hindi maglalakas loob ang general na suwayin siya. Pagkatapos ng paghahanda, nagpaalam si Daryl kay Empress, at agad na umalis patungong kontinente ng Yellow Sea. Sa famed Sword Manor, ang kontinente ng Yellow Sea. Ang famed Sword Manor ay matatagpuan sa timog, silangan ng kontinente ng Yellow Sea. Napapalibutan ng mga bundok at ilog ang Manor, mayroon itong napakagandang tanawin. Ang sikat na Sword Manor ay naging tanyag sa paggawa ng mga armas sa loob ng ilang libong taon. Napakaganda ng Manor, may mga pavilyon, inukit na bato, at tubig sa paligid nito, maganda at elegante ang paligid. Maaaring sabihin ng isang tao na ang famed Sword Manor ay nasa malayong lokasyon. Bihira din silang magkaroon ng mga bisita dahil ito ay isang lugar para sa paggawa ng mga armas. Gayunpaman, ito ay puno ng mga tao sa araw na yun ito ay isang masiglang pangyayari. Iyon ang taunang Sword Conference ng famed Sword Manor. Ang Sword Conference ay isang taunang gawain sa mundo ng mga magsasaka. Taon-taon, ang famed Sword Manor ay mag-iimbita ng malalakas na puwersa mula sa mundo ng mga cultivator upang tingnan ang kanilang mga pinakabagong armas. Maaaring sabihin ng isa na ang tagapagtatag ng sikat na Sword Manor ay napakalayo ng pananaw. Mula nang magdaos sila ng unang Sword Conference, ang katanyagan ng famed Sword Manor ay lumago ng husto sa kontinente ng Yellow Sea. Nagkaroon din sila ng mahusay na relasyon sa iba pang puwersa sa mundo ng mga magsasaka. Ang mga sandata na ginawa ng famed Sword Manor ay lubhang mahalaga.
Ang bawat magsasaka sa kontinente ng Yellow Sea ay pinangarap na magkaroon ng sandata na ginawa nila. Sa ngayon, ang famed Sword Manor ay pinalamusan ng maligaya. Marami silang iginagalang na panauhin, at ang manor ay punong-puno ng mga tao, halos mahigit 10,000 sa kanila. Masasabi ng isang tao na naroon ang lahat ng puwersa sa kontinente ng Yellow Sea. Sa sandaling iyon, isang gwapong lalaki ang tahimik na nakatayo sa labas ng main gate ng famed Sword Manor, nasa tapat siya ng kalsada. Nakasuot siya ng karaniwan, pero kakaiba ang aura niya. Si Daryl yon. Pagkatapos niyang magpasya na humingi ng tulong kay Parker, agad na tinungo ni Daryl ang famed Sword Manor pagkarating niya sa kontinente ng Yellow Sea. Gayunpaman, natigilan siya nang makarating siya sa entrance ng mansyon. Pitang na! Ano ang nangyayari? Akala ko ang famed Sword Manor ay isang lugar para magpanday ng mga armas. Ito ay dapat na mahigpit na binabantayan, at walang sinuman ang dapat na makapasok dito ng maluwag. Bakit napakasigla nito? Pagkaraan ng ilang segundo, pinahinto ni Daryl ang isang dumaan para magtanong tungkol sa sitwasyon sa famed Sword Manor. Nalaman niya na taunang Sword Conference yon. Gayunpaman, pinigilan siya ng mga gwardiya sa pasukan. Hoy, ikaw! Tumigil ka nga dyan! Ang gwardiya ay si 20-something binata na may mapagmataas na ekspresyon. Pinalaki niya si Daryl sa pagkainip. Ang famed Sword Manor ay ang pinakasikat na pamilya ng kontinente ng Yellow Sea na gumawa ng mga armas. Mag-imbita sila ng maraming makikinang na tao sa kanilang Sword Conference, hindi nila isinama sa listahan ang mga ordinaryong tao. Hindi alintana ni Daryl ang ugali ng gwardiya. Ngumiti siya at sinabing, "I'm here for a visit." Tapos, lalakad na sana siya sa gate. Ano ang nangyayari? Sa sandaling yon, ang mayordomo, si Jerome Levine, ay nasa malapit, at nakita niya ang sitwasyon. Kumunot ang noo niya at nakonsensyang naglakad. Ang mga magsasaka sa buong kontinente ng Yellow Sea ay lubos na iginagalang ang sikat na Sword Manor, kaya ang mga tao doon ay naging mayabang at mapagpakumbaba. Mr. Jerome, ang lalaking ito ay gustong pumuslit sa Sword Conference. Sa tingin ko gusto niyang kunin ang ating mga armas, mabilis na sabi ng guard. Ang ilang mga tao ay pumupuslit sa Sword Conference upang nakawin ang kanilang mga armas sa tuwing gaganapin ang kaganapan. Ito ay nangyari ng higit sa isang beses, bagaman wala sa kanila ang nagtagumpay. Karaniwan ang suot ni Daryl, kaya naisip ng guard na hindi siya imbitado sa event, ibig sabihin, ay may ihim na motibo siya. Gusto niyang pumuslit papasok sa Sword Conference. Tiningnan mula ulo hanggang paa ng butler na si Jerome ang kaharap niyang si Daryl. Hindi na maitago ng mga ito ang inis sa kanilang mga mata. Hindi ka pwedeng pumasok ng walang imbitasyon, wala akong pakialam kung bakit ka nandito. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon para umalis. Huwag mo akong sisisihin sa sandaling may magawa ako sa iyo na hindi maganda. Palakas ng palakas ang loob ng mga hayop sa mundo ng cultivators ngayon. Ang lakas ng loob nilang sabihin na pumupuslit sila papasok sa Sword Conference ng ganoon kadirekta. Napakatindi. Hindi na nila kailangan pang gumalang sa ganitong klase ng mga tao. Kagaya ng bantay, inisip din ni Jerome na gusto rin ni Daryl na pumuslit papasok sa Sword Conference para magnakaw ng ilang mga sandata. Ano? Ganito na ba kaarogante ang lahat ng nagmula sa famed Sword Manor? Napasimangot dito ang bahagyang nainis na si Daryl. Pero ngumiti pa rin siya habang tumitingin pabalik kay Jerome at sinasabing, "Sigurado kung ikaw ang butler ng famed Sword Manor, tama. Sabihan mo ang iyong lady na mayroon siyang bisita." Wala nang nagawa si Daryl noong sabihin niya iyon. Nang magpaalam siya kay Parker, sinabi nito na personal siya nitong sasalubungin sa sandaling bisitahin niya ito sa kanilang tahanan. Pero hindi inasahan ni Daryl na haharangin siya ng butler at ng bantay sa gate. Paano niya magagawang humingi ng tulong kay Parker na hanapin si Debra kung hindi niya makikita si Parker? Natigilan din si Jerome sa mga sandaling iyon, dito na siya suminghal at sinabing, "Hindi ka ba nakakaintindi ng salitang ginagamit ng mga tao? Alam kong gusto mo na pumasok sa conference para magnakaw ng aming mga sandata. Ang lakas ng loob mong gamitin ang aming lady bilang dahilan ng pagpasok mo rito. Mukhang hindi mo ito maiintindihan hanggat hindi ka pa natuturuan ng leksyon." Dito na ikinaway ni Jerome ang kanyang mga kamay. "Wala!
Isang dosenang mga disipulo ng famed sword manor ang nagpakita at pumaligid kay Daryl. Nakuha ng komosyong ito ang atensyon ng maraming tao sa paligid. Tumuro silang lahat kay Daryl habang nagbibigay ng komento sa kanya. Ang lakas naman ng loob nito para pumunta at manggulo sa famed sword manor. Mukhang gusto na nga niyang mamatay. Oo nga, tingnan mo nga ang suot niyang damit, malinaw na hindi siya imbitado sa event na ito. Mukhang gusto niya lang pumasok para magnakaw ng mga sandata. Sa bagay, masyado nga talagang mahirap na labanan ang temptasyon. Malaki ang halaga ng bawat isang sandata na ginagawa ng famed sword manor. Pinapangarap ito ng kahit na sinong cultivator sa siyam na mga kontinente. Walang tigil na nagbigay ng komento ang mga tao sa paligid habang nagpapakita ng nainis na tingin kay Daryl. Walang sino man ang naawa sa kanya. Buwisit! Gustong tumawa ni Daryl pero bahagya rin siyang nakaramdam ng galit sa sinabi ng mga ito. Mukhang marami pa rin talaga ang mga tao sa mundong tumitingin lamang sa panlabas na anyo ng isang tao. Hoy! Nainis si Jerome nang ma-realize niyang ayaw na umalis ni Daryl. Dito na siya sumigaw ng, ayaw mo nga talaga umalis. Mukhang hindi mo pa rin naiintindihan ang kapangyarihan ng famed sword manor, kaya ipaparanas na muna namin ito sa'yo. Patumbahin niyo siya at ikulong para ma-interrogate. Buzz! 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 Lumabas ang internal energy sa katawan ng ilang mga disipulo ng famed sword manor. Lalabanan ng mga ito si Daryl. Ayaw sanang ipakita ni Daryl ang kanyang kakayahan. Kaya hindi niya nagawang ipakita ang kanyang internal energy sa mga ito. Hindi rin kikilos ng ganito ang mga disipulo kung alam lang nila ang tungkol sa tunay na aura ni Daryl. Hindi man lang nagpanik si Daryl nang makita niya ang pagsugod ng ilang mga disipulo sa kanya. Nasa martial saint level ang lakas ng mga disipulong ito. Kaya naging confident si Daryl na agad niyang mapapabagsak ang mga ito nang hindi nakakaramdam ng kahit na anong sakit. Tumigil na kayo! Pero nang kikilos na si Daryl, isang sigaw ang nadyekyo na sinundan ng paglabas ng isang payat na imahe mula sa bakuran. Ito ay walang iba kundi si Parker Johan. Kasalukuyang nakikipag-socialize si Parker sa mga bisita na nasa bakuran nang makarinig siya ng komosyon sa labas ng main entrance, agad siyang naglakad para tingnan ito. Napansin niya ang ilang mga disipulo na nakapaligid kay Daryl kaya agad siyang lumapit para pigilan ang mga ito. Hindi pa rin nakikita ni Parker ang mukha ni Daryl sa mga sandaling iyon, pero isang importanteng araw ang Sword Conference ng famed Sword Manor. Siguradong pag-uusapan sila ng lahat sa sandaling magkaroon ng kaguluhan sa okasyong ito. Dito na umingay ang mga tao sa paligid. Nandito na si MS Johan. Napakaganda niya. Kaya pala naging siya ang pinakamagandang babae sa buong famed Sword Manor. Habang nasa gitna ng usapan, maraming mga lalaki ang tumitig kay Parker, parang malalaglag na ang mata ng mga ito sa sobrang panlalaki. Nakasuot si Parker ng isang mahaba at nagliliwanag sa dilaw na dress na nagpakita sa perpekto niyang katawan. Nagmukha ring maganda ang maselan niyang mukha, makikitang nakasuot sa kanyang ulo ang mga alahas na gawa sa mga beads. Masyado siyang maganda at attractive sa mga sandaling ito. Gasp! Natigilan din si Daryl sa mga sandaling ito. Hindi niya napigilang mapapigil hininga sa kanyang nakita. Grabe! Ito ba ang Parker na nagbihis lalaki noon sa kompetisyon? Hindi niya inasahan na magiging ganito ito kaganda at kaseksi sa sandaling magsuot ito ng damit na pangbabae. Tanging ang Parker lamang na nakapanglalaking damit ang nakita ni Daryl noong sumali siya sa martial arts marriage tournament ng New World. Sa bagay, siguradong mapupugutan ng ulo si Parker sa sandaling malaman ng lahat ang pagsisinungaling niya sa emperor sa sandaling magpakita siya ng nakadamit pambabae sa kompetisyon. Kaya agad na natigilan si Daryl nang makita niyang nakapangbabae ang katiyam niya noong si Parker. Ang ganda! Napakaganda! Miss! Mabilis na naglakad paabante si Jerome para batiin si Parker. Nakangiti nitong sinabi na, mayroon pong isang lalaki ang nagtatangkang pumuslit papasok sa Sword Conference. Hahabulin ko na sana po siya nang dumating po kayo. Hindi nakalimutan ni Jerome na tingnan ng masama si Daryl nang sabihin niya iyon. HMM. Tumango si Parker at dahan-dahang sinabi na, kahit na, hindi pa rin ito dahilan para magaway kayo rito. Marami tayong mga importanteng bisita ngayon. Kailangan nating alagaan ang ating reputasyon. HMM.
Habang nagsasalita, napatingin si Parker sa direksyon ni Daryl bago tuluyang manginig ang kanyang katawan. Nagkamali ba ang kanyang mga mata? Ito ba si Daryl Darby? Ang hayop na tinutukoy ng kanyang butler kanina. Nagulat at nasurpresa rito si Parker. Kahanga-hanga ang naging performance ni Daryl sa bawat round ng martial arts marriage tournament, lalo na noong final round. Ginulat niya ang lahat ng manonood noon. Pagkatapos nito ay agad na nakilala ng lahat ang tunay na pagkatao ni Daryl. Mag-isa niyang nilabanan ang napakaraming mga cultivator na nagmula sa panig ng mga maharlika ng New World. Ginulat nito ng husto si Parker. Alam niya na isang walang kapantay sa husay na bayani si Daryl, iniidolo niya ito. Paano siyang hindi matutuwa na makita ito rito? Pagkatapos ng ilang segundo, nagising na rin sa realidad si Parker. Mabilis siyang naglakad paabante. Masaya niyang tiningnan si Daryl bago sabihin, naglakbay ka ba ng ganito kalayo para sa akin? Mukhang natutuwa ang tono ni Parker nang sabihin niya iyon. Nagmula si Daryl sa World Universe, kaya siguradong hindi ito sasadya rito para sa Sword Conference. At sinabi rin ito na bibisita ito sa kanya noong maghiwalay sila sa tournament. Kaya paanong hindi matutuwa si Parker na makita ang pagsadya rito ng kanyang idolo para bisitahin siya? Oh! Ngumiti at tumango naman dito si Daryl. At pagkatapos ay bigla niyang naisip ang isang bagay. Lumapit siya kay Parker at mahinang sinabi na, hindi lang ako naparito para bisitahin ka, kaibigan. Kailangan ko rin ng tulong mo sa isang importanteng bagay. Pero, pakiusap, para sa kaligtasan nating dalawa, huwag mong sabihin sa kanila ang tunay kong pagkatao. Tanging si Parker lang ang nakarinig ng mga sinabi ni Daryl sa sobrang hina nito. Ayaw niyang ipaalam sa lahat ang tunay niyang pagkatao dahil kasalukuyan pa rin siyang hinahabol ni Yang Jan. HMM. Tumango si Parker at ngumiti ng mataas. Hindi na niya maitago ang pagkasabik sa kanyang puso. Naguluhan dito ang mga tao sa paligid. Natutulala nilang tiningnan si Daryl sa sobrang pagkagulat. Hindi nila inasahan na makikilala nito si Miss Parker. Sa mga sandaling iyon ay nakabalik na rin si Jerome sa realidad. Naguguluhan itong tumingin kay Daryl habang nag-aalala ng kaunti sa mga nangyari. Buwisit! Sinubukan niyang hulihin ang lalaking ito, masisisi ba siya ni Parker dito? Jerome. Tumalikod si Parker para tingnan si Jerome at sabihin, ito ang aking kaibigan, hindi siya isang magnanakaw. Sa susunod, sabihan mo muna ako bago ka gumawa ng kahit na anong hakbang. Huwag mo nang ulitin ang pagkakamali mong ito. Naging kalmado si Parker nang sabihin niya iyon, hindi nagpakita ng kahit na anong reaksyon ang kanyang mukha, nagawa pa rin niyang mapigilan ang galit sa kanyang dibdib. Sanay na ang mga butler at bantay sa reputasyon ng famed Sword Manor, kaya agad na naging bastos at arogante ang mga ito. Kung hindi lang dahil kay Daryl na ayaw magpakilala sa maraming tao, kanina pa sana niya ito tinuruan ng leksyon. Opo, miss. Tango ni Jerome habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Napipilitang ngumiti si Jerome kay Daryl. Hindi ko alam na isa ka rin palang bisita. Paumanhin. Paumahin po sa aking mga nagawa. Kahit na naging magalang ang kanyang tono, napuno pa rin ng inis ang mga mata ni Jerome. Alam ng lahat sa famed Sword Manor na mahilig si Parker na magsuot ng panlalaki at maglakbay sa buong mundo kahit na siya ang kinikilalang tagapagmana ng famed Sword Manor. Mayroon din itong approachable na personalidad, kaya mabilis siyang nagkakaroon ng kaibigan saan man siya magpunta. Mahilig itong makipagkaibigan sa mga ordinaryong tao. Kaya kahit na naging kaibigan si Daryl ni Parker, malaki pa rin ang tiyansa na isa lang itong ordinaryong tao. Nagawa na niya itong bastusin, pero hindi man lang siya nagawang parusahan ni Parker. Sinabihan lang siya nito ng kaunti. Siguradong hindi ito palalampasin ni Parker kung isa si Daryl sa mga importante niyang bisita. Mukhang wala namang kwenta ang taong ito, pero nagawa pa rin niyang maging kaibigan ni MS Parker. Oo nga, narinig ko na mahilig daw maglakbay sa buong mundo si Parker, at mahilig din siyang makipagkaibigan. Siguradong sinuwerte lang ang isang ito para maging kaibigan niya. Mukhang kinakailangan nating bantayan palalo ang bawat galaw ni MS Parker sa susunod. Gusto ko rin siyang makasalubong sa sandaling maglakbay ito sa labas. Agad itong sinundan ng tawanan.
Kagaya ni Jerome, inisip din ng mga tao sa paligid na isa lang walang kwentang lalaki si Daryl na hindi inaasahang makilala ni Parker sa daan. Narinig ang mga ito ni Daryl, pero binaliwala niya lang ang mga ito. Kahit na isang babae lang si Parker, nagkaroon pa rin ito ng masayahing personalidad. Wala rin siyang naging pakialam sa sinabi ng mga ito. Kasalukuyang pumupulupot ang braso ng masayang si Parker sa braso ni Daryl. Magsisimula na ang Sword Conference, pumasok na muna tayo para mag-usap. Hindi na mahalaga kung naroroon si Daryl para humingi sa kanya ng tulong at iba pa. At sa halip ay ikinararangal niya pa ang pagpunta ni Daryl sa kanilang tahanan. Sa bagay, kilala si Daryl ng lahat bilang isang bayani sa siyam na mga kontinente. Sige. Tumatangong ngiti ni Daryl, dito na niya sinundan si Parker papasok sa mansyon. Kasalukuyan ng puno ang mga upuan sa main hall. Umupo rito ang mga maimpluwensyang mga cultivator sa buong Yellow Sea Continent. Sush! Nakuha ni Daryl ang atensyon ng lahat noong ma-realize nilang dinala siya ni Parker papasok sa hall. Sino ang taong iyan? Mukhang ordinary lang ang kanyang kasuotan, pero nagawa pa rin siyang personal na batiin ni Miss Parker. Pero hindi na nagulat ang karamihan sa kanila dahil alam nilang mahilig na makipagkaibigan si Parker kung saan-saan. Bakit hindi ka muna maupo rito? Hindi pinansin ni Parker ang tingin ng mga tao sa kanilang paligid. At sa halip ay naglakad siya papunta sa front row para umupo, ituro ang katabing upuan sa kanya, at nakangiting sabihin kay Daryl na, dito nakaupo ang nakababata kong pinsan, pero mayroon siyang bagay na kailangang gawin na naging dahilan ng kanyang pagalis. Pasensya ka na at ito lang ang nagawa ko sa ngayon. Nakapaghanda sana ako ng mas magandang mauupuan para sa iyo kung nalaman ko lang ng mas maaga ang pagbisita mo rito. Napuno ng sincerity at paghanga ang magandang mukha ni Parker nang sabihin niya yon. Ang isang taong katulad ni Daryl at karapat dapat na maupo sa main VIP seat ng conference na ito. Ngumiti si Daryl bago iling ang kanyang ulo at sabihin, hindi mo na kailangan pang magabala, Miss Parker. Ok lang sa akin kahit saan ako maupo. Ang pinakasadya niya rito ay mahanap si Debra at hindi umattend ng Sword Conference kaya hindi na mahalaga para sa kanya ang lugar na kanyang kinaupuan. Ano? Muling natigilan dito ang buong main hall. Ano ang nangyari? Kahit na maging kaibigan pa ni Miss Parker ang taong ito, hindi naman siya mukhang importante. Kaya bakit siya pinaupo ni Miss Parker sa VIP guest area? Mukharing malapit ang lalaking ito kay Miss Parker. Noong una ay hindi gaano pinansin ng mga bisita si Daryl. Pero agad na silang nagkaroon ng haka-haka noong makita nila ang naging kilos ni Parker habang kasama si Daryl. Kahit na naging kilala si Daryl sa siyam na mga kontinente, hindi pa siya nakakapunta noon sa Yellow Sea Continent. Kaya natural lang na hindi siya makilala ng mga cultivators na nagmula sa Yellow Sea Continent. HMM. At sa wakas, habang nagbubulungan ang lahat, isang lalaki ang tumayo at tumitig kay Daryl. Dito na siya naiinis na nagtanong ng, hindi ka naman mukhang pamilyar, maaari ko bang malaman kung saan ka nagmula? Ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Lucas Draco, siya ang pinakamatandang pinsan ni Parker. Nagmula ito sa pamilya Drago na isang kilalang pamilya ng mga cultivator sa buong Yellow Sea Continent. Masyado ring naging malaki ang impluensya ng pamilyang ito rito. Kaya bilang batang master ng pamilya Draco, nagkaroon si Lucas ng personalidad na punong-puno ng superiority. Higit sa lahat, may gusto na si Lucas kay Parker mula noong mga bata pa lang sila. Kaya agad siyang nainis noong makita niyang umupo, makipagtawanan, at makipaglokohan si Parker sa isang ordinaryong tao. Iniinis ng husto si Daryl ng mga mata ni Lucas. Pero ngumiti pa rin si Daryl habang sinasabi na, isa lang akong hindi kilalang tao sa mundo ng mga cultivator. Isang karangalan para sa akin ang pagiging kaibigan ni MS Parker, wala po akong kahit na anong background na may pagmamalaki sa inyo. Alam ni Daryl ang mga problema na kanyang kahaharapin sa sandaling itago niya ng tunay niyang pagkatao. Pero wala rin siyang choice. Gustong sakupin niyang Jian ang lahat ng kontinente, kaya agad na naging tensyonadi ang sitwasyon sa paligid. Nagawa niya ring talunin si Yang Jian sa South Cloud World na nagresulta sa pagkasira ng reputasyon ni Yang Jian. Kaya siguradong magpapadala ito ng isang taong paptay sa kanya sa sandaling malaman nito na kasalukuyan siyang nasa Yellow Sea Continent para bisitahin si Parker. Para sa kaligtasan ni Daryl, kinakailangan niyang itago ang kanyang pagkatao.
Sinabi rin ni Parker na, "Oo, kaibigan ko rin si Daryl." Mahilig nang mambuli ang kanyang pinsan, noong mga bata pa lang sila, kaya hindi siya kailanman nagustuhan ni Parker. Kaibigan. Nanunuksong tiningnan ni Lucas at ng mga tao sa kanilang paligid si Daryl. P50. Malakas na tumawa ang isa pang pinsan ni Parker, habang sinasabi na, "Sino ang kaibigan mong iyan? Bakit mukha itong walang alam?" Dito na nagising sa realidad si Lucas at agad nang umisi. Agad niyang sinabi gamit ang isang kakaibang tono na, "Mahal kong pinsan, alam naman naming lahat na mahilig kang makipagkaibigan saan mang sulok ng mundo ka mapadpad. Pero ito pa rin ang Sword Conference, na isang importanteng okasyon para sa famed Sword Manor. Ikaw din ang tagapagmana ng famed Sword Manor, kaya hindi ka maaaring magimbita ng kung sino-sino sa okasyong ito, maaari nitong masira ang reputasyon ng kilalang famed Sword Manor." Naiinis na tiningnan ni Lucas si Daryl. Sino ba ang walang kwentang ito na nagawang magpunta rito suot ang ordinary niyang mga damit? Paano siya naging karapat-dapat na makapasok sa main hall at makaupo sa upuan ng mga VIP? Kung sino-sino lang. Dito na nagdilim ang mukha ni Daryl, nakaramdam siya ng kaunting pagkainis pero hindi pa rin niya pinansin ang mga panglalait na ginagawa sa kanya ni Lucas. Siguradong hindi na mapipigilan ni Daryl ang kanyang sarili kung nangyari lang ito noong nakalipas na 10 taon dahil masyado pang maiksi ang pasenisan ng binatilong si Daryl noon. Pero nagmature na ngayon si Daryl. Marami na siyang na-encounter na kagaya ni Lucas, mga taong nanghuhusga ayon sa panlabas na anyo ng isang tao. Hindi na kailangan pang pansinin ni Daryl ang mga taong kagaya nito. Pero hindi na napigilan pa ni Parker ang kanyang sarili. Agad siyang tumayo, tumitig kay Lucas at sumigaw ng, "Ako ang tagapagmana ng famed Sword Manor. Ako ang magdedesisyon kung sino ang magiging katabi ko sa Sword Conference, kaya huwag mo akong pakialaman." Napuno ng galit ang dibdib ni Parker sa mga sandaling ito. Si Daryl ang kanyang idol pero nagawa pa rin itong tawagin na walang kwenta ng kanyang pinsan, kaya paano siyang hindi magagalit dito? Nakaramdam ng matinding awkwardness si Lucas nang sermonan siya ng kanyang pinsan sa harap ng maraming tao. Namula ang kanyang mukha at hindi na makapagsalita sa kanyang kinatatayuan. Dito nang umiti si Lucas bago sabihin, "Hoy, nagbibiro lang naman ako. Bakit ka nagagalit sa akin, pinsan?" Dito na umupo si Lucas. Pero nakatingin pa rin ang naiinis niyang mga mata kay Daryl. Buwisit! Isang ordinaryong cultivator lang naman ito, bakit ba siya gustong-gusto ni Parker? Tiningnan din ng iba pang mga bisita mula ulo hanggang paa si Daryl. Hindi nila naiwasang mag-usap-usap ng pabulong sa kanilang mga kinaupuan. Masyadong nagpadalos-dalos si MS Parker. Paano niya nagawang magdala ng kung sino-sino sa event na ito? Oo nga, walang kahit na anong background ang taong ito pero nagawa siyang paupuin ni MS Parker sa VIP raw. Hindi ito tama. Hayaan mo na. Problema na ng famed Sword Manor ang bagay na ito, huwag na natin silang pakialaman. Dito na naglakad papasok sa main hall ang isang middle-aged na lalaking nakasuot ng isang mahaba, kulay itim at gawa sa sedang robe. Nagmukha itong pinagpala habang nilalabas ang napakalakas niyang aura. Wow! Buong puso siyang binati ng mga bisita. Matagal na rin tayong hindi nagkita, Manor Master Johan. Hindi pa rin nagbabago ang gwapo niyong mukha, Master Johan. Ano na naman kayang mga kahanga-hangang sandata ng inyong manor ang inyong ipapakita ngayong taon? Ipakita nyo na sa amin ito, Manor Master Johan. Buong galang itong binati ng mga bisita. Ang taong naglakad papasok sa main hall ay walang iba kundi ang Manor Master ng famed Sword Manor na si Jacob Johan. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.